Nagsisimula ang kwento sa kaibuturan ng isang mapanganib na dungeon kung saan tatlong makapangyarihang adventurer ang katatapos lang ng isang matinding labanan. Sa kanilang pagtutulungan, nagawa nilang talunin ang daan-daang demonyo at napilitan pa nga ang hari ng demonyo na umatras. Isa sa mga mandirigmang nagngangalang Goren ay labis na ipinagmamalaki ang kanilang nagawa. Kahit na nabigo silang patayin ang hari ng demonyo, naniniwala siyang sapat na ang pinsalang idinulot nila para iwan itong malubhang na sugatan. Sumang-ayon sa kanya ang blonde na bayaning nagngangalang Eric. Sinabi niya na ang mga pinsalang idinulot nila ay dapat sapat na upang mapigilan ang hari ng demonyo sa pag-atake muli ng medyo matagal. Ang ikatlong miyembro ng grupo, isang salamangkero na nagngangalang Locke, ay tila hindi gaanong interesado sa pagdiriwang ng kanilang tagumpay. Sa halip, patuloy niyang tinatitigan ang isa sa mga naputol na braso ng hari ng demonyo na naputol noong labanan. Sinabihan ni Goren at Eric si Locke na huwag nang mag-alala tungkol sa braso at tamasahin na lang ang katotohanang nakaligtas sila. Pabiro nila siyang tinutukso sa pagsasabing ang pagiging nerd niya sa mga kakaibang bagay na tulad nito ay marahil ang dahilan kung bakit hindi pa rin siya nakakahanap ng kasintahan. Sa pagpapalit ng usapan, sinabi ni Eric na dapat silang magmadaling umuwi dahil ang labanan ay naging dahilan upang hindi niya makita ang kapanganakan ng kanyang anak. Narinig iyon ni Locke at sinabing ang mga sandaling tulad noon ang siyang dahilan kung bakit pinili niyang manatiling walang asawa. Ngunit agad na hindi sumang-ayon sina Eric at Goren sa kanya. Ipinaliwanag nila na ang pagkakaroon ng pamilya ay hindi dapat ituring na isang pasanin. Para sa kanila, isa ito sa mga pinakadakilang biyaya na maaaring makamit ng isang tao. Bago pa man magpatuloy ang pag-uusap, isang malaking grupo ng mga demonyo ang biglang lumitaw at pinalibutan ang tatlong adventurer mula sa lahat ng direksyon. Mabilis na pinag-aralan ni Locke ang sitwasyon. Agad niyang napagtanto na pagkatapos ng lahat ng kanilang pinagdaanan, wala nang pagkakataon na manalo sila sa isa pang direktang labanan sa kanilang pagod na kalagayan. Walang pag-aaksaya ng isang segundo, lumikha si Locke ng tatlong magic circle ng sabay-sabay. Pagkatapos ay sinabihan niya sina Goren at Eric na iwanan ang lahat sa kanya at tumakas habang kaya pa nila. Agad na sumigaw sina Eric at Goren sa kanya. Sinabihan nila siyang tumigil sa pagsasabi ng mga katawa-tawang bagay dahil walang paraan na iiwan nila siya. Hindi nakipagtalo sa kanila si Locke. Sa halip, tahimik siyang naglagay ng harang sa lupa. Isang napakalaking pader ng lupa ang biglang bumangon sa pagitan nila, na nakulong sina Eric at Goren sa labas ng lugar ng digmaan habang iniiwan si Locke na mag-isa upang harapin ang mga demonyo. Desperado na sinuntok nina Eric at Goren ang harang at sinigawan si Locke upang itigil ang kabaliwan na ito. Gayunpaman, ayaw makinig ni Locke. Mahinahon niyang ipinaalala sa kanila na pareho silang may mga pamilyang naghihintay sa kanila sa kanilang tahanan. Kaya nga kailangan nilang mabuhay, kahit na nangangahulugan ito ng pag-iwan sa kanya. Habang sumusugod ang mga demonyo patungo sa kanya, nagpakawala si Locke ng isang energy spell na pumupunit sa unang alon at tinapos sila kung saan sila nakatayo. Nakatayo sa ibabaw ng mga bangkay, napagtanto niya ang hindi komportableng katotohanan na itinutulak na niya ang dulo ng natitira sa kanya, at ang mga demonyo ay walang ipinakitang senyales ng paghinto. Biglang lumala ang sitwasyon nang biglang lumitaw ang Demon General, hinawakan siya sa lalamunan, at sinimulang ubusin ang kanyang life force. Nang itapon siya nito sa tabi at dahan-daang lumakad patungo sa kanya, halatang inaasahan niyang matatapos ang mga bagay-bagay, ibinaling ni Locke ang sarili niyang teknik laban sa kanya, gamit ang parehong mana engraving skill pabalik sa kanya at na-drain siya agad. Ang ganitong uri ng instant adaptation ay posible lamang dahil sa isang natatanging kakayahan sa pag-aaral na taglay ni Locke na nagbibigay daan sa kanya na sumipsip at gayahin ang anumang spell na ginamit laban sa kanya. Ang sumunod ay ilang buwan ng grinding sa parehong dungeon, pagputol sa mga demonyo ng walang katapusan. Tuwing aabutan siya ng pagod, gumagamit si Locke ng isang spell na tinatawag na marionette, isang teknik na nagpapanatili sa kanyang katawan na lumalaban ng mag-isa, kahit habang natutulog siya, na hinahayaan siyang makabawi ng hindi humihinto ng lubusan. Pagkatapos ng ilang buwan ng siklong ito, nagsimulang magtaka si Locke kung na-clear na ba niya sa wakas ang lugar. Pagkatapos, biglang bumalik ang hari ng demonyo, at inihagis ang isang napakalaking bowl ang apoy diretso sa kanya. Nagcast si Locke ng isang barrier at naabsorb ang tama, tunay na nagulat na mabilis na nakabawi ang hari ng demonyo dahil sa pinsala na natamo niya noong huling beses. Sumugod siya at sinubukan ang kanyang Drain Touch, ngunit gumanti ang hari ng demonyo gamit ang isang hindi nakikitang barrier na nag-absorb ng buo sa skill. Mula roon, unti-unting nalulula si Locke, at ang sitwasyon ay umabot sa pinakamababang punto ng tuluyang mabasag ng hexblade ng hari ng demonyo ang kanyang espada. Dahil walang sandata, iniwan ni Locke ang malapitang labanan at tuluyang lumipat sa sorcery, sabay na pinaputok ang kanyang imprisoning Hellfire at Drain Touch. Parehong nagsanib ang dalawang pag-atake, na naglagay sa hari ng demonyo sa isang imposibleng posisyon. Maaari siyang masunog ng buhay sa apoy ng impyerno o matupok ang kanyang puwersa ng buhay ng Drain Touch. Wala siyang magandang sagot para sa alinman. Sumunod ang isang nakasisilaw na pagsabog, at nang tuluyang mawala ang liwanag, gumapang si Locke mula sa lupa at sinuri ang sitwasyon. Natapos na ang hari ng demonyo.
Tahimik siyang nagdiwang, kinuha ang Hexblade bilang kanyang premyo, at tumungo sa ibabaw. Nang makarating siya roon, mabilis niyang napagtanto na wala siyang ideya kung nasaan talaga siya. Bukod pa riyan, ang kanyang adventure card ay nasunog sa kung saan habang nakikipaglaban, na nag-iwan sa kanya naganap na walang-wala at walang anumang uri ng pagkakakilanlan sa kanyang pangalan. Pagkatapos nito, tumungo siya sa kabisera ng hari. Pagdating niya, hinarang siya ng mga gwardya at tinawag dahil sa paglalakad ng hubad, at binigyan nila siya ng mga bagong damit na maisusuot. Ang una niyang naisip ay dumiretso sa bahay ni Goren. Pagdating niya roon, nagulat siya sa laki ng mansyon. Agad niyang hiniling na makita si Goren, ngunit tinanggihan siya ng mayordomo, dahil sa pag-aakalang isa lamang tagahanga si Locke na gustong makipagkita sa kanya. Pagkatapos noon, nagpa siya si Locke na pumunta sa Adventurers Guild para ipari-issue ang kanyang guild card. Habang nasa daan, napansin niya ang isang estatwang bato na nakatayo sa gitna ng bayan na wala roon noon. Tinanong niya ang isang dumaan tungkol dito, at natigilan ang lalaki na hindi nakilala ni Locke kung sino ito. Ipinaliwanag niya na ang estatwa ay kay Saint Locke, ang sikat na bayani na lumaban sa dungeon upang pigilan ang mga demonyo sa loob ng isang dekada. Biglang napagtanto ni Locke na ang estatwa ay sa kanya at malamang inakala ng lahat na namatay siya sa dungeon, kaya naman itinayo nila ito bilang parangal sa kanya. Nagulat din siya nang malaman niyang gumugol siya ng 10 taon sa pakikipaglaban doon ng hindi man lang namamalayan. Pagkatapos noon, sa wakas ay nakarating siya sa Adventurers Guild, kung saan agad siyang nakilala ni Goren. Hinila siya ni Goren papunta sa likurang silid at niyakap, habang umiiyak sa tuwa at sinasabi kung gaano siya kasaya na nakabalik siyang buhay. Sinimulan ni Locke na lagyan ng cake ang mukha niya dahil matagal na rin siyang hindi nakakakain ng totoong pagkain. Kalaunan, kinuha ni Goren ang mga cake sa kanya, iginiit na kailangan niyang kumain ng rice roll para mapanatili ang balancing dieta. Dumating si Eric ng may estilo, dala ang rice roll mismo, at sinabi kay Locke kung gaano siya kasaya na makita siyang muli. Sinabihan lang siya ni Locke na kumalma, sinasabing hindi niya gusto ang makitang umiiyak ang isang matandang lalaki. Sa pagsasaalang-alang nito, itinuro ni Eric na pareho silang tumatanda, habang si Locke ay kakaibang mukhang mas bata kaysa dati. Sinulyapan ni Locke ang kanyang refleksyon at napagtanto na totoo ito. Talagang mas bata siya. Sa palagay niya ay resulta ito ng pagsipsip ng life force ng hari ng demonyo matapos siyang talunin. Nawala ng masabi sina Goren at Eric nang malaman nilang natalo talaga ni Locke ang hari ng demonyo. Ipinaliwanag ni Eric na abala ang kaharian sa paghahanda ng kanilang hukbo kung sakaling bumalik ang hari ng demonyo. Ngunit dahil natalo na siya ni Locke, malinaw na ngayon na karapat-dapat siya sa isang uri ng gantimpala. Ang pinaka-ikinabigla ni Locke ay ang sandaling tinukoy siya ni Goren bilang kamahalan. Ipinaliwanag ni Goren na si Eric ay naging hari matapos magpasya ang dating hari na karapat-dapat siya sa trono dahil si Eric ay isang maharlika na nakibahagi sa pagpapalayas sa hari ng demonyo. Matapos siyang makilahok din sa parehong pagsisikap, si Goren ay pinangalan ng Grandmaster ng Adventurers Guild. Kasabay nito, nalaman din ni Locke na binigyan siya ni Eric ng isang maharlikang titulo para sa papel na ginampanan niya sa pagpapalayas sa hari ng demonyo. Kaya naman itinayo ang estatwa dahil inakala ng lahat na namatay siya habang ginagampanan ang tungkulin. Nang marinig ito, napaisip si Locke kung ang pagiging buhay pa ba niya ngayon ay maaaring magdulot ng mga problema. Dahil naniniwala ang buong kaharian na patay na siya, naiintindihan ni Goren at Eric ang kanyang punto. Kaya, nagpa siya si Locke na hayaan na lang ang mundo na isipin na patay na si Saint Locke. Habang nagsisimula siyang muli mula sa simula bilang isang ordinaryong adventurer, iniisip ni Goren kung masyadong nakakabagot iyon para sa isang tao na kasing level niya, dahil isa siyang S-rank sorcerer, ngunit sinabi sa kanya ni Locke na magiging maayos din ang lahat dahil mahilig naman siya sa magandang pakikipagsapalaran. Hindi nagtagal ay binigyan siya ni Goren ng bagong adventurer's card. Sa pagkakataong ito ay sa ilalim ng pangalang Locke sa halip na Locke. Ang kanyang tunay na mga estatistika ay nakatago rin sa card, kaya sa sinumang tumingin, magmumukha siyang isang ordinaryong F-rank adventurer lamang. Kinabukasan, habang papunta si Locke sa guild, isang blonde na babae ang nakakita sa kanya mula sa malayo at pinagmasdan siya ng may tahimik na kuryosidad, nagtataka kung sino siya. Dumating si Locke sa guild ilang sandali at ipinakilala sa receptionist, si Aaron. Sinabi niya sa kanya na gusto niyang sumali sa isang goblin extermination quest, ngunit pinayuhan siya ng babae laban dito, dahil sa pag-aakalang isa lamang itong baguhang rookie na malamang na mapatay ang kanyang sarili. Doon tinawag siya ng isang grupo ng mga adventurer, na nagmumungkahi na magtulungan sila para sa quest. Nagustuhan ni Aaron ang tunog nito at mabilis na tinanggap ang kanyang pagsang-ayon. Sa labas, ipinakilala ng dalawang adventurer ang kanilang sarili bilang sina Aryo at Ginny. Si Aryo ay isang salamangkero habang si Ginny ay isang mamamana. Ipinakilala ni Locke ang kanyang sarili bilang isang warrior lamang. At nang maayos na ang lahat, nagtungo silang tatlo sa hideout ng mga goblin. Sa daan, napansin ni Locke na si Ginny ay isang tunay na mahusay na scout. Nanatili siyang malapit sa daan at binasa ito ng may matalas na likas na ugali, mabilis na nahuhuli ang mga detalyeng maaaring hindi mapansin ng iba.
Dahil doon, hindi niya ito maituturing na isang taong tunay na nabibilang sa F-rank. Gayunpaman, tila minamaliit ni Ginny kung gaano karaming goblin ang kanilang kinakaharap dahil wala sa kanila ang nakakapansin ng mga bakas ng paa. Hindi sapat ang talino ng mga goblin para itago ang kanilang sariling mga bakas, na nangangahulugang may ibang bagay, isang bagay na mas matalino, na malamang na nangunguna sa kanila. Sandali na pinag-isipan ni Locke na babalaan ang dalawa pa, ngunit nagpasya siyang huwag itong gawin. Dahil sinasanay niya sila, gusto niyang matuto sila sa pamamagitan ng kanilang sariling mga pagkakamali at lumago mula sa karanasan. Kalaunan ay narating nila ang pasukan sa kuweba ng mga goblin. At pagkatapos magmanman sa lugar ng ilang sandali, inalok ni Locke na manguna habang sina Aryo at Ginny ang nagbibigay ng cover mula sa likuran. Sa pamamagitan ng pagtutulungan, nagawa ng grupo na mapabagsak ang mahigit 30 goblin. Bagamat malinaw na nagsisimula ng maapektuhan sina Aryo at Ginny, kapwa nauubusan ng mana at mga palaso. Nang mapansin ito, iminungkahi ni Aryo na umatras sila, at sumang-ayon si Locke na ito ang tamang desisyon. Ngunit nang sandaling iyon, isang malakas na dagandong ang umalangaw sa kuweba. Nagising na ang Goblin Lord. Napansin ni Locke na kakaiba ang sitwasyon dahil ang mga goblin ay nagpapakita ng kakaibang antas ng koordinasyon mula pa noon. Parang may gumagabay sa kanila mula sa mga anino. Habang naghahanda ang Goblin Lord na umatake, biglang lumitaw mula sa kung saan ang isang Beast Girl, isinugod ang sarili sa laban at binalaan ng Goblin Lord na lumayo sa kanyang daan. Galit sa panunukso ng babae, inihampas ng Goblin Lord ang kanyang mabigat na pamalo sa babaeng halimaw. Mabilis niyang naiwasan ang atake, at saka hinampas ang balikat nito gamit ang kanyang espada. Gayunpaman, masyadong makapal ang nakabaluti na laman ng halimaw para mahiwa niya. Nang mapagtanto niyang mahaharap siya sa isang mahirap na laban, sinabihan niya ang grupo ni Locke na tumakas habang may pagkakataon pa sila. Sinabihan ni Locke sina Aryo at Ginny na mauna nang umalis, kaya tumanggo sila. Inisip nila kung magiging maayos ba siya ng mag-isa, ngunit tila mas nag-aalala siya para sa kanila. Binalaan ni Locke ang dalawa na mag-ingat sa mga biglaang pag-atake sa paglabas. Habang paalis sila, pinuri ni Locke si Aryo sa pag-alis sa halip na manatili para sa pagkakaibigan. Kung ginawa niya iyon, magiging pabigat lamang siya sa isang laban na higit pa sa kanyang grado ng sweldo. Samantala, habang nakikipaglaban ang babaeng beast sa Goblin Lord, casual na tinanong siya ni Locke kung kailangan niya ng tulong. Dahil sa galit na binaliwala niya ang babala niya na tumakbo, sinabihan siya ng babae na gawin ang anumang gusto niya. Gayunpaman, binalaan niya itong lumayo sa laban dahil wala siyang tiwala sa mga kakayahan nito. Pinagmasdan ni Locke ang kanyang laban. Tila nababagot sa nakakabagot na aksyon, sinabi niya sa dalaga na natatalo na siya sa Goblin, na siyang nakasakit sa kanyang pride. Inisip niya kung iniisip ni Locke na mas mahina siya kaysa sa halimaw, ngunit ipinaliwanag niya na ang tinutukoy niya ay ang espada nito. Maya-maya pa, biglang nabasag ang espada ng babaeng beast dahil sa walang humpay na pagsalakay ng Goblin Lord. Dahil tila walang armas ang dalaga, tinanong ni Locke kung isa sa alang-alang niya ang kanyang tulong ngayon. Gayunpaman, tumanggi pa rin siya at sinabihan siyang lumabas ng kuweba. Humugot siya ng isa pang espada mula sa kaluban nito at sinugod ang Goblin Lord, handang talunin ito gamit ang isang bagong sandata. Bigla, agad na nadurog ang kanyang momentum nang tuluyang matanggal ng Goblin Lord ang espada mula sa kanyang kamay. Sa pagkakataong ito, nagpasya si Locke na tumigil sa paglalaro at direktang sumabak siya sa laban. Nanood ang dalaga, gulat na gulat habang buong kumpiyansa niyang sinasabing lilipulin niya ang halimaw ng mag-isa. Umungol ang Goblin Lord kay Locke para matigilan ito, dahilan para takpan ng dalaga ang kanyang mga tainga. Gayunpaman, nanatiling hindi naapektuhan si Locke, at hinati niya ang goblin sa 4 na piraso sa pamamagitan lamang ng isang atake. Nang makita ang kakaibang lalaki na natalo ang isang makapangyarihang halimaw na parang wala lang, biglang nakaramdam ng pagmamahal ang babaeng beast para kay Locke. Ang kanyang likas na mandirigma ay napukaw ng kanyang pagkalalaki. Gayunpaman, nang tanungin siya nito kung ayos lang ba siya, medyo natakot siya rito. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Shia, anak ng pinuno ng tribong Eastern Beast. Taos-puso siyang nagpasalamat dito sa pagliligtas ng kanyang buhay bago nagtanong tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Biglang sinabi ni Locke na siya ay isang F-rank, kaya malinaw na hindi siya naniwala sa kanya. Pagkatapos ay buong pagmamalaki niyang ipinakita sa kanya ang kanyang F-rank card. Nang makita ito, walang ibang pagpipilian si Shia kundi tanggapin ang katotohanan. Gayunpaman, nagtaka siya kung bakit siya masaya na nasa pinakaibaba. Hindi niya pinansin ang kanyang mga alalahanin at nagtanong tungkol sa kanyang ranggong adventurer. Ipinahayag na siya ay isang B-rank at humingi ng tawad sa pagsasabi sa kanya na umalis ng mas maaga. Noong panahong iyon, wala siyang ideya na may kausap siyang mas malakas kaysa sa kanya. Nang maunawaan na nag-aalala lamang siya para sa isang taong mukhang mahina, tiniyak sa kanya ni Locke na wala itong pakialam. Pagkatapos ay tinanong niya ito kung anong uri ng halimaw ang naninirahan sa pinakailalim ng dungeon. Nang marinig ito, nawalan ng imik si Shia dahil ang dungeon boss ay dapat sanay isang sikreto.
Bagamat sinubukan niyang itago ito noong una, madaling naunawaan ni Locke ang kanyang mga kasinungalingan. Dahil ayaw nitong ibunyag ang kanyang sikreto, lumingon siya at nagsimulang pumasok-papasok sa kuweba. Nagtaka si Shia kung ano ang ginagawa niya, kaya sinabi niya rito na plano niyang talunin ang huling boss ng mag-isa. Bagamat kinuha lamang si Locke para sa isang maliit na misyon upang lipulin ang mga goblin, nag-aalala siya na sasaktan ng huling boss ng dungeon ang mga taong naninirahan sa mga nakapalibot na lugar. Nang marinig ang kanyang mga salita, bigla na lamang niyang sinabi sa kanya na ang huling boss ay hindi biro. Sa hindi malamang dahilan, tuluyan niyang nakalimutan na ang pagkakakilanlan nito ay dapat sanay isang sikreto. Inihayag niya na ang huling boss ay isang mabangis na vampire lord na mas mataas kaysa sa goblin lord. Inamin ni Locke na ang mga vampira ay isang mas mahirap na kaaway. Gayunpaman, naalala niya na sinusubukan nitong linisin ang dungeon. Kaya, naisip niya kung seryoso ba siyang isinasaalang-alang ang pakikipaglaban sa vampira ng mag-isa. Ipinaalala niya kay Shia na ang isang vampira ay isang makapangyarihang nilalang. Kaya, walang paraan na ang isang tulad niya ay makakatalo ng isa ng mag-isa. Alam ni Shia na tama siya, ngunit iginiit niya na tungkulin niyang talunin ang vampira. Tumango si Locke at nagsimulang maglakad muli, na nag-iwan sa kanya ng pagkadismaya. Nais niyang ibahagi ang kanyang kwento, nagsimula siyang magsalita kahit hindi siya tinanong nito. Kamakailan lamang, ang tribo ni Shia ay nakikipaglaban sa isang buong angkan ng mga vampira. Bagamat natalo na nila ang karamihan sa kanila, isa sa kanila ang nakaligtas at malubhang nasugatan ang kanyang ama. Pagkatapos ay tumakas ito palabas ng lugar at naglaho sa kuweba na ito. Sa tribo ng mga beastmen, ang pagpapatakas sa isang kaaway ay itinuturing na isang malaking kahihiyan. Kaya naman, gusto niyang ipaghiganti ang kanyang nasugatang ama sa pamamagitan ng pagtalo mismo sa vampira. Tinanong siya ni Locke kung maibabalik pa rin ang kanyang karangalan kung hihingi siya ng tulong nito. Ipinaliwanag ni Shia na maibabalik pa rin ito kahit na makatanggap siya ng tulong. Kaya, iniabot niya sa kanya ang kanyang espada upang palitan ang nabasag. Nalito siya dahil mag-iiwan ito sa kanya na walang dala, ngunit sinabi ni Locke na mas mainam siyang lumaban ng walang dala. Noong una, inakala niyang mabait lamang siya para sa kanyang kapakanan, ngunit pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pagsira ng isang grupo ng mga goblin na parang gawa sa papel. Natigilan si Shia sa hindi kapani-pani walang lakas ni Locke. Hindi niya alam na nakabuo siya ng hindi kapani-pani walang lakas at kasanayan sa martial arts matapos mapilitang mabuhay laban sa hukbo ng demonyong Panginoon sa loob ng isang buong dekada. Sa tulong ni Locke, narating nila agad ang huling silid ng dungeon. Doon, tumawa ng may masamang hangarin ng vampire lord nang maramdaman nito ang presensya ni Shia. Ipinaalala niya sa walang muwang na dalaga na kahit ang makapangyarihang ama nito ay hindi kayang gasgasan siya, kaya wala na siyang pag-asa na mapinsala ang katawan nito. Nagalit si Shia sa mga sinabi nito, at naghanda ang vampire lord na pabagsakin siya. Matapos siyang makita ng malapitan, napagtanto ni Locke na sadyang minanipula ng vampira ang mga kalapit na goblin para magmukhang mahina para maakit niya ang mga adventurer sa loob at maubos ang kanilang life force. Humanga ang vampira sa kanyang deduction skills, ngunit hindi niya masyadong inisip ang lakas ni Locke. Itinuro niya na kahit hindi gumagana ang mahika ng mga vampira sa mga beastmen, kaya niya talagang kontrolin ang isip ng isang tao gamit ang kanyang mga spell. Nang marinig ito, napagtanto ni Shia na nagkamali siya sa pagkaladkad kay Locke sa kanyang gulo. Bagamat sinubukan siyang babalaan ni Shia, nagsimulang lumapit si Locke sa vampire lord ng walang malay. Habang sinisisi niya ang kanyang sarili sa pagsasapanganib ng buhay nito, nagsimulang magyabang ang vampira. Sa pag-aakalang nanalo na siya, kinutya niya si Shia na pumili kung gusto niyang mamatay sa kamay ng kanyang kaibigan o sa kamay nito. Patuloy na nag-aalboruto ang vampira, ngunit bigla siyang sinuntok ni Locke sa mukha. Matapos mawala ang yabang nito, nagtaka ang vampira kung bakit hindi gumana ang kanyang espesyal na teknik. Ipinaliwanag lang ni Locke na mataas ang resistensya niya sa mga mental debuff, ngunit hindi siya nasiyahan sa kanyang paliwanag. Inaangkin ng vampira na walang paraan na makakalaban ang isang tao sa atake ng isang vampire lord. Nang marinig ito, inilantad ni Locke ang tinaguriang vampire lord bilang isang mababang uri ng vampira na nagpapanggap na dakila. Dahil dito, nagalit ang vampira, at galit na galit niyang sinugod si Locke ngunit nasuntok pabalik sa isang pader. Patuloy na kinutya ni Locke ang vampira, tinawag siyang mababang uri. Kaya, sinubukan ng vampira na ipaghiganti ang kanyang magandang pangalan. Bagamat umatake siya gamit ang mga galamay ng kadiliman, madaling naiwasan sila ni Locke at gumamit ng isang mataas na magic circle upang mapabilis ng husto ang kanyang katawan. Sa isang kisap mata, lumitaw siya mismo sa harap ng vampira at ginamit ang kanyang drain touch upang sipsipin ang lahat ng kanyang enerhiya. Matapos matalo, nagtaka ang vampire lord kung sino talaga si Locke. Bilang tugon, inaangkin ng masayang adventurer na isa lamang siyang random na F-rank adventurer. Bigla, inaangkin ng vampira na nagpakawala si Locke ng isang malakas na sumpa sa kanyang sarili sa pamamagitan ng pagtalo sa kanya. Bagamat hindi siya naniwala sa mga salita ng vampira, sumugod si Shia at hinati ang katawan nito sa kalahati gamit ang espada ni Locke.
Nabigla ang vampira nang mapagtanto niyang hindi na niya kayang ma-regenerate ang kanyang katawan pagkatapos ng hiwa ng espada. Sa kanyang mga huling sandali, binalaan niya si Shia na may ginawa itong hindi na mababawi sa kanyang medal. Ibinalik ni Shia ang espada ni Locke, sinabing naglabas ito ng kakaibang kapangyarihan nang hiwain niya ang vampira. Inaangkin niya na guni-guni lamang ito ni Shia dahil hindi niya basta-basta mailantad na ito ay espada ng tinapos niyang demonyong Panginoon. Pagkatapos, naghukay si Shia sa lupa at nakakita ng isang isinumpang medal na inihulog ng vampira. Ipinaliwanag niya na ang bawat taong pinapatay o hinihigop ng vampira ay naglalabas ng enerhiya ng sama ng loob, na nagpapalusog ng isang isinumpang kapangyarihan sa medal. Nagtaka si Locke kung bakit walang mga vampira ang may ganitong mga medal 10 taon na ang nakalilipas. Bigla, tumawa ang vampira gamit ang kanyang natitirang lakas. Dahil nalantad ang kanyang medal sa mundo, inaangkin niya na magbubukas ito ng isang portal patungo sa Dark Dimension. Nang marinig ito, sa wakas ay nagseryoso si Locke. Ipinagmalaki ng vampira na wawasakin ng kanyang umano'y mga Dark Gods ang mundo sa pamamagitan ng pagpasok mula sa portal. Kaya, naalala ni Locke na ang Dimensional Rift ay ang parehong lugar kung saan siya natigil sa pakikipaglaban sa loob ng 10 taon. Noong panahong iyon, ang mga tao ay hindi pa nakakatuklas ng anumang paraan upang makapasok sa portal mula sa kanilang mundo. Nang umatake ang Demon Lord mula sa kanyang portal, tumalon si Locke at ang kanyang mga kaibigan. Gayunpaman, nagsara ang portal kalaunan sa kanilang mundo. Dahil dito, hindi na nakabalik sina Eric at Goren upang iligtas siya matapos makatakas sa dimensyon. Biglang hiniwa ni Locke ang barya sa dalawa at sinipsip ang kapangyarihan ng sumpa sa loob. Nabigla ang vampira, hindi makapaniwala na may isang taong kayang sumipsip ng ganito kalakas na kapangyarihan ng sumpa nang walang anumang epekto. Sinabi ni Locke sa vampira na kahit na bumukas ang portal, walang mga demonyong lalabas dito. Ang dahilan nito ay malinaw na siya mismo, dahil nolipol na niya ang lahat ng mga demonyo sa loob. Matapos marinig ito, sa wakas ay napagtanto ng vampira na ginamit ni Locke ang espada ng demonyong Panginoon upang sipsipin ang sumpa at ginawa niya ang koneksyon. Inisip niya kung si Locke ba ang maalamat na dakilang sage na si Locke. Gayunpaman, itinikom ni Locke ang kanyang bibig bago pa siya makapagsalita ng marami. Sa kasamaang palad, narinig na siya ni Shia, kaya wala na sa sarili ang pusa. Humingi ng paumanhin si Locke sa pagbasag ng medal. Hindi ito pinansin ni Shia, kaya pareho silang nagsimulang lumabas ng dungeon. Inisip niya kung maayos ba sina Aryo at Ginny, ngunit tiwala si Locke sa kanilang mga kakayahan. Bigla, natigilan siya nang mapagtanto niyang tinawag niya ito sa kanyang unang pangalan. Natigilan siya, natulala sa kanyang mga sinabi. Pagkatapos ay tinanong niya kung ito ba talaga ang maalamat na sage, kaya hiniling ni Locke na ilihim ito para sa kanya. Ngumiti siya, nasasabik na dalhin ang sekreto ng isang napakahusay na personalidad. Kalaunan, ibinigay nila ang mga monster drops sa guild ng adventurer. Nagulat ang receptionist sa napakalaking tambak ng mga materyales, kaya ipinaliwanag ni Locke at ng kanyang grupo na ang dungeon ay mas marami kaysa karaniwan ang mga goblin. Nang marinig ito, humingi ng paumanhin ang receptionist sa ngalan ng guild dahil sa maling paghuhusga sa kahirapan ng misyon. Kalaunan, muling nagpasalamat si Shia kay Locke para sa lahat ng tulong nito. Ngumiti siya, at tinanong kung maaari niyang ibahagi ang impormasyon ng kanyang tribo tungkol sa mga vampira bilang kapalit. Bagamat nagawa niyang talunin ang Vampire Lord ngayon, nag-aalala siya na maaaring gumamit ang ibang mga vampira ng mga hindi kilalang pamamaraan upang muling ilubog ang mundo sa kaguluhan ng mga dimensional rifts. Ngumiti siya, at tinanong kung maaari niyang direktang makausap si Goren. Tumanggo si Locke, kaya sinabihan niya na alertuhan si Goren na bantayan ang mga vampira. Pagkatapos ay inalok niya sa kanya ang kalahati ng kanyang medalyon. Nang tanungin ni Locke kung bakit, ipinaliwanag niya na ito ay magsisilbing patunay upang makumbinsi si Goren na bantayan ang mga vampira. Tinanggap ni Locke ang medalyon at umalis si Shia. Pagkatapos ay dinala niya ito kay Goren, na tila labis na nag-aalala matapos mawala si Locke ng 3 buong araw. Habang nag-uusap silang dalawa, may tahimik na pumasok sa silid upang makinig sa kanilang pag-uusap. Matapos ipaalala kay Goren na hindi siya ang kanyang ina, ipinaliwanag ni Locke na ang demonyong Panginoon ay isa lamang tauhan na ginagamit ng mga tinatawag na Dark Gods. Inisip ni Goren kung sa anong material gawa ang medalyon. Sa kabila ng kanyang kasanayan bilang isang sorcerer, hindi rin matukoy ni Locke ang material. Iminungkahi niya na ipakita ito sa isang alchemist at pumayag si Goren na isaalang-alang ito. Nang tumalikod si Locke upang umalis, taos-pusong nagpasalamat si Goren sa pagprotekta sa mga baguhang adventurer, sina Aryo at Ginny. Tinanggap ni Locke ang kanyang pasasalamat at lumabas, ngunit hindi nagtagal ay may nakasalubong siyang isang babae. Inisip niya kung sino ito. Kaya sinimulan siyang ipakilala ni Goren bilang kanyang anak, si Celes. Gayunpaman, umalis ito bago pa siya makapagsalita. Inisip ni Locke kung kinamumuhian siya ni Celes, ngunit ipinaliwanag ni Goren na kinamumuhian niya talaga ang kanyang sariling ama. Mula noong kanyang pagkabata, gusto na ni Celes na maging isang adventurer. Bagamat mayroon siyang kakayahang B-rank, tumanggi si Goren na hayaan siyang maging isa,
nag-aalala na masasaktan siya dahil sa kanyang kawalan ng karanasan. Ipinaalala sa kanya ni Locke na makakakuha lamang ng karanasan sa totoong mundo, ngunit tumanggi si Goren na palabasin ang kanyang anak na babae bago kumonsulte sa kanyang asawa, na kasalukuyang bumibisita sa ibang bansa. Pagkatapos ay humingi siya ng pabor kay Locke. Ipinaliwanag ni Goren na kapag ang kanyang anak na babae ay umabot sa edad na 15, maituturing na itong isang nasa hustong gulang at papayagang maging isang adventurer ng mag-isa. Dahil dito, umaasa siyang mababantayan siya ni Locke kapag tumakas na ito. Kinabukasan, pinanood ni Locke ang pagsasanay ni Celes gamit ang kanyang espada, naiinis na kailangan niya itong bantayan mula ngayon. Gayunpaman, mas nena si Celes nang mahuli niya itong nakatingin. Kalaunan, habang kumakain ng tanghalian si Locke sa mansyon ni Goren, pumasok si Celes sa silid at umupo sa tapat niya. Sa ilalim ng kanyang matinding titig, nakaramdam ng pagkailang si Locke at inaasahan ang ilang uri ng insulto o pagtanggi. Sa halip, bigla niya itong inakusahan na anak sa labas ng kanyang ama, na naging dahilan upang maibuga nito ang kanyang tiya sa gulat. Agad na itinanggi ni Locke ang kanyang palagay, ngunit inakala ni Celes na nagsisinungaling siya. Nagtaka siya kung paano siya nakakasiguro. Kaya, ipinaliwanag niya na nasa kanya ang lahat ng ebidensya laban sa kanya. Una, itinuro niya na hinintay ni Goren na umalis ng bahay ang kanyang asawa bago niyaya si Locke sa loob. Pangalawa, iniisip niya na medyo natuwa ang kanyang ama na makita si Locke kahit na dapat ay kaibigan lamang ito. Sa huli, naalala niya kung gaano nag-alala ang kanyang ama para kay Locke nang hindi ito nagpapakita. Habang naiinis si Locke sa labis na pag-aalala ni Goren, iniisip ni Celes na masyadong nagmamalasakit ang kanyang ama para hindi siya maging miyembro ng pamilya. Nang marinig ang mga maling akala ni Celes at kung paano nagkaaway si Goren at ang kanyang asawa, naisip ni Locke kung magulo ba ang buong pamilyang ito, pagkatapos ay napansin niya ang matalim na tingin ng punong butler sa kanya. Upang maiwasan ang kanyang galit, sinubukan ni Locke na kumbonsihin si Celes na hindi siya ang matagal na niyang nawawalang kapatid. Ipinaliwanag niya na labis na nag-aalala si Goren dahil 10 taon na siyang nakikipaglaban sa mga mapanganib na demonyo. Gayun din, sinabi ni Locke kay Celes na mukhang mas bata ito kaysa sa kanya, kaya naman napagkamalan niya itong anak ni Goren. Nang marinig ito, napabuntong hininga siya at inakala ni Locke na sa wakas ay nakaintindi na ito sa kanya. Gayunpaman, binago lamang ni Celes ang kanyang katayuan mula sa nakababatang kapatid na lalaki patungo sa nakatatandang kapatid na lalaki. Mariin na sinabi sa kanya ni Locke na hindi niya ito kuya. Sa pagkakataong ito, tumanggi siyang makinig sa isa pang salita mula sa kanya. Nang magsimulang umakto si Celes na parang isang mayabang na ate, nagpasya si Locke na kunin ang kanyang adventurer card at ipinaliwanag na kung siya ang anak ni Goren, ibabahagi niya ang kanyang apelyido. Matapos itong tingnan, napagpasyahan ni Celes na tiyak na itinakwil ni Goren si Locke upang protektahan ang kanyang karangalan bilang isang lalaki. Dahil sa pagkadismaya na iniwan si Locke ng kanyang umano'y ama, nangako siyang kakausapin si Goren upang kilalanin ang kanyang anak. Sa harap ng matigas ang ulong batang babae na ito, nagsimulang mawalan ng pag-asa si Locke para sa pamilya ni Goren. Sa huli, tinanggal niya ang protection spell mula sa kanyang adventurer card, na nagpapakita na siya talaga ang dakilang sage na si Locke at isang S-rank adventurer. Labis na humanga si Celes sa kakayahan ni Locke, ngunit dahil sa murang edad nito, inakala niyang ang dakilang sage ay ang kanyang nakatatandang kapatid pa rin. Itinuro niya na ang estatwa ni Locke ay kamukha ng kanyang ama, na lalong ikinagalit niya. Matagal bago siya tuluyang nakumbinsi ni Locke na hindi niya ito pamilya. Sa huli, humingi siya ng tawad sa kanyang katigasan ng ulo noon. Inamin mismo ni Celes na maaari siyang maging matigas ang ulo, ngunit iniisip ni Locke na hindi iyon sapat. Ngayon ay naiintindihan na niya kung bakit tutol si Goren na hayaan siyang mag-isa sa pakikipagsapalaran. Dahil sa kanyang matigas ang ulo, ang hangal na batang babae na ito ay mapapahamak sa kaliwat kanan. Gayunpaman, iniisip din ni Locke na ang kanyang katigasan ng ulo ay maaaring maging isang advantage. Sa tingin niya ay may malakas na determinasyon at matibay na paniniwala si Celes, na makakatulong sa kanya na manatiling matatag sa mga mahihirap na panahon. Dahil alam niya ito, nagpasya siyang bigyan siya ng pagkakataong mag-adventure. Nalaman ni Locke na palihim nang sumali si Celes sa Adventurers Guild, kaya isinama niya ito upang magsagawa ng isang quest kasama niya. Matapos makuha ang isang E-rank quest mula sa guild, tumungo sila sa isang kagubatan para sa kanilang layunin. Habang naglalakbay, nasisiyahan si Celes sa paggalugad ng mga likas na tanawin, pinagmasdan niya ang mga nakapalibot na puno at lumangoy sa isang tubig-tabang na ilog. Nagsaya sila sa kanilang paglalakbay, at pagkatapos ng kanilang pahinga, nagtungo sila sa mas malalim na bahagi ng kagubatan upang hanapin ang kanilang pakay. Kalaunan, narating nila ang target na Nayon. Doon nila nalaman mula sa mga taga-Nayon na isang kaina-hinalang bilang ng mga mitikal na halimaw ang namataan sa mga kalapit na lugar. Bagamat malalaki at malalakas ang mga halimaw na ito, sa hindi malamang dahilan, walang namatay nang makasalubong sila. Nang marinig ito, naisip ni Locke na may kakaiba sa misyon. Kung talagang mayroong isang grupo ng makapangyarihang mga mitikal na halimaw na nagwawala sa lugar, hindi kailanman itatalaga ng guild ang misyong ito sa mga mahihinang E-ranked adventurer.
Sa halip, dahil alam nilang walang pinatay o sinakta ng mga halimaw, malamang na iniisip ng guild na peke ang mga mythical na halimaw na ito. Hindi maintindihan ni Celes ang ibig sabihin nito, kaya ipinaliwanag ni Locke na may isang taong lumilikha lamang ng mga ilusyon ng mga mythical na halimaw. Di nagtagal, tumungo sila sa lugar kung saan naiulat ang mga halimaw. Pagdating nila, isang dragon ang lumitaw mula sa kawalan, umuungal ng malakas upang ipahayag ang presensya nito. Habang tila totoong-totoo, ang ungol ng dragon ay nagpaangat ng napakalaking alikabok sa hangin. Nang makita ito, nagsimulang magduda si Celes kung ang halimaw ay isa lamang ilusyon. Tiniyak sa kanya ni Locke na sa kabila ng hitsura nito, ang dragon ay walang aura ng isang tunay na mythical na halimaw. Kaya, nakumpirma ang kanyang mga naunang hinala. Matapos sabihin kay Celes na ligtas siya laban sa dragon, hinikayat niya itong labanan ito. Tumakbo siya patungo sa dragon, na sumubok na hampasin siya gamit ang buntot nito. Naiwasan ni Celes ang atake ng may mahusay na liksi at tumalon sa likod ng nilalang. Pagkatapos ay nagsimula siyang tumakbo patungo sa ulo ng dragon. Habang umuungol ang nilalang sa pagkabigo, sinubukan niyang saksakin ang kanyang espada sa ulo nito. Gayunpaman, hinaranggan ng dragon ang kanyang espada gamit ang mga kuko nito. Napaatras si Celes at sinubukan muli, ngunit patuloy nitong hinaharangan ang kanyang mga atake kahit ano paman. Habang pinagmamasdan ng kanyang laban, inamin ni Locke na si Celes ay isang tunay na mandirigmang may ranggong B sa kabila ng pagbabawal sa kanya. Gayunpaman, nagulat siya na pisikal na naharangan ng dragon ang kanyang mga atake kahit na ito ay isang ilusyon. Kadalasan, ang isang ilusyon ay hindi kasing totoo ng nilalang na ito. Sa halip na isang regular na spell ng ilusyon, ang dragon ay tila isang napakalaking halos matibay na pader ng mana. Dahil sa konsentradong katangian nito, ang mana ay talagang nakakaharang sa mga atake ni Celes. Habang patuloy na nagmamasid si Locke, tila naiinis ang dragon kay Celes. Isinandal nito ang ulo, naghahanda ng puting mainit na bowl ang apoy sa bibig nito. Pagkatapos, pinalipad nito si Celes gamit ang bowl ang apoy na gamulong palayo sa sakit. Nang makita ito, sa wakas ay nagpasya si Locke na makialam. Lumulutang siya at inilagay ang kanyang kamay sa ulo ng dragon, ginaya ang teknik na ginamit upang likhain ito. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang Drain Touch upang higupin ang lahat ng mana sa loob. Matapos talunin ang dragon, sinabihan niya si Celes na tumigil sa paggulong na parang nasusunog. Tumayo siya, na pagtanto na ang mga apoy ay hindi talaga totoo. Ipinaliwanag ni Locke na ang pakikipaglaban sa isang ilusyon ng diretsyo ay palaging magreresulta sa pagkabigo. Nainis si Celes, nagtataka kung bakit hindi siya nito binalaan ng mas maaga. Nagtanong din siya kung paano labanan ang isang ilusyon. Kaya sinabi sa kanya ni Locke na kailangan niyang talunin ang illusionist. Gayunpaman, dahil karaniwang nagtatago ang mga illusionist, mahirap hanapin ang kanilang lokasyon. Kung sakaling hindi niya mahanap ang target, ang tanging pagpipilian na lang ay ang tumakbo. Nang marinig ito, nagalit si Celes dahil ayaw niyang tumakbo matapos ang labis na pag-aaksaya ng pagsisikap. Ipinaalala ni Locke sa kanya na kung ang isang nakatagong illusionist ay magdesisyong saktan siya, literal siyang mamamatay. Nang marinig ito, inamin niya na ang pagtakas ay mas mainam at mas mabuti kaysa mamatay. Pagkatapos ay lumingon si Locke dahil alam niyang naroon pa rin ang illusionist. Tumawag siya sa kagubatan at hiniling sa kanila na magpakita dahil ang taong ito ay hindi naman nanakit ng sinuman gamit ang kanilang mga ilusyon. Nangako si Locke na tretuhin sila ng mabuti. Pagkatapos maghintay ng kaunti, wala siyang natanggap na tugon. Pagkatapos ay binalaan niya ang illusionist na iimbestigahan niya ang bagay na ito ng sapilitan dahil nasa isang misyon siya. Sa wakas, lumabas ang boses ng illusionist. Ipinaliwanag niya na may binabantayan silang mahalagang bagay sa kagubatan. Tinanong ni Locke kung hindi ba nila maaaring ilipat ang kanilang mahalagang gamit, kaya inamin ng illusionist na mahirap itong ilipat. Nang marinig ito, tumanggo si Locke. Dahil ayaw niyang sakta ng mahahalagang gamit ng isang inosenteng tao, hindi niya alintana na matapos ang misyon ng walang kabuluhan. Nang marinig ito, labis na nagalit si Celes. Ipinaalala rin ni Locke sa mga illusionist na kung kakanselahin niya ang misyon at babalik, magpapadala na lang ang guild ng ibang mga adventurer para lutisin ito. Gayunpaman, maaaring hindi kasing bait niya ang ibang mga adventurer, kaya maaaring pilitin nila ang illusionist na ibunyag ang kanyang sekreto. Nang marinig ito, sa wakas ay pumayag ang illusionist na ipakita sa kanya kung ano ang kanyang binabantayan. Sa kanyang pinagtataguan, isang kakaibang vortex ang bumukas. Pagkatapos, ang batang nakahod ay tuluyang lumabas sa bukas. Nang makita ni Celes ang mga sungay sa kanya, nagulat siya, kaya mabilis niya itong tinakpan. Samantala, wala talagang pakialam si Locke sa kanyang lahi. Sa halip, pinuri niya ang bata para sa kanyang napakahusay na spell ng ilusyon. Matapos niyang pasalamatan ito para sa papuri, ipinakilala ni Locke ang kanyang sarili bilang isang random na F-rank adventurer at ipinakilala rin si Celes. Ipinaliwanag ng bata na ang pangalan niya ay Luxira at kabilang siya sa lahing Fiend. Sa mahinang boses, tinanong ni Celes si Locke kung mapagkakatiwalaan nila si Luxira dahil ang mga Fiend ay masasamang nilalang.
Gayunpaman, itinuwid ni Locke ang kanyang maling akala. Bagamat ang mga Fiend ay mga nilalang na may malaking mana, ipinaliwanag niya na sila ay mga mapayapang salamangkero lamang na mas gustong umiwas sa pakikipaglaban. Pagkatapos ay hiniling niya kay Luxira na ipakita sa kanya ang bagay na sinusubukan niyang protektahan. Tumanggaw siya at sinimulan silang akayin papunta sa kagubatan. Kaya nagtaka si Locke kung bakit madali niya silang pinagkakatiwalaan. Itinuro ni Luxira na madaling naunawaan ni Locke ang kanyang ilusyon, ibig sabihin ay mas malakas siyang sorcerer kaysa sa kanya. Sa kabila nito, hindi niya sinubukang imbestigahan ang kanyang sikreto sa pamamagitan ng puwersa. Kaya naisip ni Luxira na mapagkakatiwalaan siya. Di nagtagal ay nakarating sila sa isang sinaunang ruin. Sa kaibuturan ng ruin, binuksan ni Luxira ang pinto ng isang lihim na silid. Pagkatapos ay sinabi niya sa isang taong nagngangalang Lord Gerberga na siya ay bumalik na. Habang sinusundan siya ni Locke, nagulat siya nang makita na si Mr. Gerberga ay isang manok pala. Habang si Luxira ay tila lubos na magalang dito, casual na itinanggi ito ni Celes bilang isang random na manok. Nang marinig ito, nagalit si Luxira at ipinaalam sa kanya na si Gerberga ay isang sagradong nilalang na tinatawag na Seraphil. Dahil sa kuryosidad, tinanong ni Locke kung bakit niya pinahahalagahan si Gerberga. Pagkatapos ay isiniwalat ni Luxira na ang mahiwagang ibon ay may kapangyarihang baguhin ang mundo. Ipinaliwanag niya na si Gerberga ay nagmula sa orihinal na Seraphil na siyang gumising sa kanilang mundo sa unang araw. Ayon sa alamat, ang mga Seraphil ay nakatulong sa pagtukoy ng hangganan sa pagitan ng araw at gabi na humubog sa kanilang mundo kung ano ito ngayon. Dahil dito, si Mr. Gerberga ay may kapangyarihang magbukas at magsara ng mga dimensional rifts. Nang marinig ito, naalala ni Locke ang mga salita ng vampira na nagsabi sa kanya na isang portal ang magbubukas sa kanilang mundo, na magbibigay daan sa mga dark gods na salakayin ito. Nagtaka si Locke kung ang tunay na target ng mga vampira ay si Mr. Gerberga dahil dito, at tumanggo si Luxira. Isiniwalat niya na ang kanyang tribo ay dating namumuhay ng mapayapa sa hilaga hanggang sa salakayin at patayin ng mga vampira ang lahat upang nakawin ang makapangyarihang manok. Gayunpaman, ibinigay ng pinuno si Mr. Gerberga kay Luxira para sa kaligtasan, at kahit papaano ay nakaligtas siya ng buhay sa massacre. Simula noon, napunta siya sa templong ito dahil sinabi sa kanya ng kanyang tribo na ang templo ay protektado ng isang sinaunang barrier. Bigla, sinaksak ni Locke ang sahig ng templo. Madaling nabasag ito ng kanyang espada, na nagpapakita na walang barrier sa paligid ng gusali. Dahil nakalantad ang templo, nanganganib sina Luxira at Mr. Gerberga na mahulog sa mga kamay ng vampira. Hiniling ni Locke sa kanya na lumipat sa kabisera kung saan siya paprotektahan. Nag-atubili si Luxira, kaya tiniyak sa kanya ni Locke na paprotektahan niya si Mr. Gerberga kahit ano paman. Bilang patunay, ipinakita niya kay Luxira ang kanyang espada, na nagpapakita na natalo na niya ang demonyong Panginoon. Nang mapagtanto ito, napagtanto ni Luxira na si Locke ang dakilang sage. Sinabi sa kanya ni Locke na mahusay ang ginawa niyang pagprotekta kay Mr. Gerberga dahil mayroon siyang kapangyarihang protektahan ang mundo. Nang marinig ito, nagsimulang umiyak si Luxira, tuwang-tuwa na malaman na ang sakripisyo ng kanyang pamilya at mga katribo ay hindi nasayang. Habang palabas sila, nagsimulang makipagtalo si Luxira kay Celes. Bigla, itinulak ni Locke si Luxira palayo habang tinatangka siyang atakihin ng isang vampira. Pagkatapos, pinalipad niya ang vampira. Nabigla ang vampira, nagtaka kung sino siya. Tumanggi si Locke na sabihin sa isang mas mababang nilalang ang kanyang pagkakakilanlan, na naging dahilan upang magalit ang vampira at ang kanyang mga kasama. Dahil alam nilang si Mr. Gerberga ang kanilang hinahanap, naging seryoso si Locke at sinunog ang lahat ng mga vampira hanggang maging abo. Malapit doon, isang vampira ang palihim na nagmamasid sa kanilang interaksyon. Upang balaan ang kanyang mga kaibigan sa bahay, sinubukan ng vampirang ito na tumakas sa pamamagitan ng pagbabagong anyo bilang hindi mabilang na mga paniki. Maging si Locke ay walang magawa laban sa pagbabagong anyo na ito. Ngunit bigla, isang malakas na sigaw ang pinakawala ni Mr. Gerberga. Binura ng sigaw na ito ang kalagitnaan ng pagbabagong anyo ng vampira, na labis na ikinagulat ni Celes. Ipinaliwanag ni Luxira na kontrolado ni Mr. Gerberga ang daloy ng mga dimensyon. Sa pamamagitan ng pagbabagong anyo bilang mga paniki, sinusubukan ng vampira na pilit na lumipat sa ibang dimensyon. Gayunpaman, tumanggi si Mr. Gerberga, kaya binura ang vampira sa pag-iral. Nang marinig na ang manok ay may napakalaking kapangyarihan, nagtaka si Celes kung bakit kailangan ni Mr. Gerberga ng proteksyon ng sinuman. Ipinaliwanag ni Luxira na ang mga kapangyarihan ng manok ay gumagana lamang kapag ang target ay nasa gitna ng paglalakbay sa dimensyon. Kung hindi, kahit sino ay maaaring kumuha nito tulad ng isang regular na manok. Nang gabing iyon, nakarating silang tatlo sa kabisera. Doon, nakita nilang naghihintay si Shia kay Locke. Agad na naghinala si Celes sa kanya, kaya ipinaliwanag ni Locke na isa siyang kaibigan. Nang marinig ito, nagsimula siyang magyabang kay Shia tungkol sa pagiging apprentice ni Locke. Pagkatapos ay sinabi ni Shia kay Locke na kailangan niyang pag-usapan ang isang bagay ng pribado.
Ipinaliwanag niya na ang lahi ng mga vampira ay talagang may pinaplanong malaking bagay. Sa kanyang pagsisiyasat, natuklasan niya na silang lahat ay pinamumunuan ng isang High Lord ng mga vampira, na isang makapangyarihang nilalang na kayang kontrolin ang lahat ng mga vampira ayon sa gusto nito. Pagkarinig nito, maging si Locke ay nag-alala dahil ang High Lord ay maaaring makagawa ng napakalaking pinsala gamit ang kanyang katalinuhan at makapangyarihang mga puwersa. Tiniyak niya kay Locke na ginagawa ng kanyang tribo ang lahat para hadlangan ang plano ng High Lord. Gayunpaman, alam ni Locke na hindi kayang harapin ng kanyang tribo ng mag-isa ang isang kalaban na nasa ganoong antas. Nang marinig ito, inamin ni Shia na hindi maayos ang kalagayan ng kanyang tribo. Simula ng manghunting ng vampira ang kanyang ama, nagpapagaling na ito mula sa kanyang mga pinsala. Kahit ngayon, hindi pa siya handa para sa pakikipaglaban sa mga puwersa ng High Lord. Sa kasamaang palad, ang iba pa sa kanyang tribo ay puno ng mga hangal na mahilig sa digmaan. Kaya, bumoto sila para maglunsad ng pag-atake laban sa mga vampira. Gayunpaman, nang marinig ito, naiintindihan ni Locke kung bakit kailangan niya ang kanyang tulong. Bukod dito, inamin ni Shia na mayroon siyang isa pang layunin. Lumalabas na mas mahalaga ang layuning ito kaysa sa pakikipaglaban sa High Lord. Inihayag ni Shia na ang mga vampira ay naghahanap ng isang maalamat na manok, na sinasabing may kapangyarihang kontrolin ang mga dimensyon. Dahil sa pagmamadali, sinabi niya kay Locke na dapat nilang mahanap ang manok na iyon sa lalong madaling panahon upang protektahan ito mula sa mga vampira. Nang marinig ito, natigilan si Locke, dahil alam niyang nakasalubong niya lang ang parehong manok ilang oras na ang nakalipas. Nang makita ang blankong reaksyon nito, naisip niyang hindi nito masyadong sineseryoso ang manok. Sinubukan ni Locke na ipaliwanag na alam na niya, ngunit sinimulan niyang ipaliwanag pa ang tungkol kay Mr. Gerberga. Matapos isalaysay ang lahat ng alamat tungkol sa makapangyarihang manok, umaasa siyang tutulungan siya ni Locke na protektahan ito. Sa wakas, sinabi sa kanya ni Locke na natagpuan na niya ang manok. Nang marinig ito, itinigil niya ang kanyang paliwanag. Pagkatapos ay tumayo si Locke at naglakad papunta sa pinto ng silid. Nang buksan niya ito, nahulog si Celes sa loob, na parang isang mapang-asar na nakikinig. Sa likuran niya, nagalit si Luxire dahil binalaan na siya nito na huwag silang tiktikan. Noong una, sinabi ni Celes na hindi naman siya nakikinig. Pagkatapos, hindi siya nakaisip ng dahilan. Kaya, kalaunan ay humingi siya ng tawad kay Locke. Bumantong hininga siya, sinabihan siyang humingi rin ng tawad kay Shia. Mabilis na sumunod si Celes. Pinatawad siya ni Shia ng nakangiti, hanggat hindi niya ibinubunyag ang impormasyon sa iba, wala siyang pakialam kung malaman ito ng dalaga. Pagkatapos ay inimbitahan ni Locke si Luxire sa loob at ipinakilala ito bilang tagapag-alaga ni Mr. Gerberga habang sinasabi niya kay Shia na ang manok na nasa kanyang mga bisig ay ang maalamat na Seraphil na kanyang hinahanap. Napasigaw siya sa gulat. Namangha siya na mabilis na natagpuan ni Locke ang kanyang sikretong target, kaya ipinaliwanag niya na nagkataon lamang ito. Inamin niya na nakita na niya ng personal ang mga kapangyarihan ni Mr. Gerberga kaya makatitiyak sila na ang manok na ito ay tunay. Matapos marinig ito, magalang na binati ni Shia si Mr. Gerberga. Nang ligtas na ang manok, sinimulan nilang planuhin kung paano haharapin ang mga puwersa ng High Lord. Ipinaliwanag niya na ang mga vampira ay nagtatago sa paligid ng isang bulubunduking lugar, ngunit naisip ni Locke na masyadong malabo ang impormasyon. Bumantong hininga siya, ipinaliwanag na kinailangan na ng kanyang tribo ng maraming sakripisyo upang mahanap ang impormasyong ito. Kung gusto nilang matuto ng higit pa, kailangan nilang imbestigahan ang mapanganib na lugar ng mag-isa. Nang marinig ito, natuwa si Celes, iniisip na magkakaroon siya ng pagkakataong labanan ang mga puwersa ng High Lord. Gayunpaman, malamig na sinabihan siya ni Locke, itinuro na siya ay isang walang karanasang F-rank. Nang marinig ito, nagreklamo si Celes na sasama rin naman si Shia sa kanya. Ipinaalala ni Locke sa kanya na si Shia ay isang mahusay na B-rank adventurer kaya makakayanan niya ang kanyang sarili sa gubat. Bukod pa rito, hinihiling sa kanya ng tribo ng mga halimaw ni Shia na labanan ang mga vampira, kaya naiiba ang kanyang sitwasyon kay Celes. Mabuti na lang at alam din ni Locke kung paano e-comfort si Celes. Inatasan niya ito na protektahan si Mr. Gerberga sa bahay. Noong una, hindi kumbinsido si Celes, ngunit ipinaalala ni Locke sa kanya na ang mahiwagang manok ay hindi mababantayan pabalik sa bahay kung walang sinuman sa paligid na magpo-protekta dito. Sinabi niya kay Celes na siya ay ganap na kwalipikado para maging tagapag-alaga nito. Kaya, sa wakas ay nagsaya siya at tinanggap ang desisyon nito. Pagkatapos, narinig niya ang tunog ng karwahe ni Goren na pauwi. Naging mausisa si Shia tungkol sa kanyang ama. Kaya, sinabi sa kanya ni Locke na si Celes ay anak ni Goren. Di nagtagal, pumasok si Goren sa silid na masayang nakita siya. Nena si Locke sa pagtrato na parang isang ina, ngunit nagpasalamat si Goren sa pag-aalaga sa kanyang anak. Ngumiti si Locke, pinuri si Celes para sa kanyang lakas. Nang marinig ito, mas lalong natuwa si Goren. Sa likod nila, nakaramdam ng pagkakasala si Celes dahil sa malupit na pagtrato niya sa kanyang ama. Habang tumatawag siya sa mahinang boses, lumingon si Goren upang tingnan siya. Pagkatapos ay nagsimula siyang umiyak, na tuluyang nagpatunaw sa kanyang mga depensa.
Dahil sa mga luha ng kanyang anak, mabilis niya itong pinatawad at sinubukang pakalmain. Nang kumalma ang kanyang anak, tinanong niya kung bakit ito galit na galit sa kanya noong una pa lang. Ipinaliwanag ni Celes na pinaghihinalaan niya ito na may anak sa labas. Kaya natawa si Goran sa kanyang imahinasyon. Pagkatapos ay hindi sinasadyang nasabi niya ang detalye na tinetroto niya si Locke na parang kanyang nakababatang kapatid. Nang marinig ito, nagulat si Goran kaya nailuwa niya ang tiyan nito. Tinanong niya si Celes kung naabala ba nito si Locke sa mga karaniwang kalokohan nito, kaya tumakas ito sa halip na sagutin ang tanong. Pagkaalis niya, dali-daling humingi ng tawad si Goran kay Locke para sa lahat ng gulo na dulot nito. Kahit siya ay hindi alam kung paano naging ganito ang sarili niyang anak. Pinapanood ang kawawang lalaki na humihingi ng tawad, naalala ni Locke na dati rin sila ni Eric ay nagugulo ni Goran na may katulad na saloobin. Gayunpaman, nanatili siyang tahimik upang maiwasan ang pag-provoke dito. Pagkatapos ay tumayo si Goran, nag-aalala na baka manipulahin ang kanyang anak ng isang masamang tao. Ngayon ay iniisip niya kung dapat ba niyang pag-isipang muli ang kanyang desisyon na hayaan itong galugarin muli ang labas ng mundo. Nang marinig ito, natarante si Locke at ipinaalala sa kanya na paprotektahan niya si Celes mula sa anumang masasamang tao. Gumaan ang loob na kaya pa rin ng kanyang anak na tuparin ang kanyang mga pangarap, nagsimulang umiyak si Goran at muling nagpasalamat kay Locke. Sa sandaling ito, pumasok si Celes sa silid upang humingi ng isang bagay. Nang makita niya sina Locke at Goran na nakatayo ng napakalapit, inakala niyang nasa isang uri ng nobelang romansa siya at binigyan sila ng kaunting privacy. Pagkatapos noon, inabot sila ng mahigit isang oras bago ipinaliwanag na hindi sila lihim na magkasintahan. Sa wakas, nagsimulang humingi ng tawad si Celes, ngunit sinabihan siya ni Locke na manahimik kung sakaling makagawa siya ng isa pang katawa-tawang conclusion sa kanyang isipan. Pagbalik sa trabaho, naalala ni Goran na ang mga vampira ay muling nagtutulungan para sa isa pang pakana. Ikinwento sa kanya ni Locke ang tungkol sa High Lord, kaya mas lalo siyang nag-alala. Upang mapanatag siya, ipinaalala ni Locke kay Goran na siya mismo ang sasalakay sa kuta ng mga vampira. Inisip ni Goran kung may paraan para mapadali ni Mr. Gerberga ang laban para sa kanila. Ipinaalala sa kanya ni Luxira na ang mga vampira lamang ang kayang atakihin ni Gerberga sa kalagitnaan ng pagbabago. Gayun din, naisip ni Locke na magiging nakakainis ang pagsisikap na aktibong protektahan ang mahinang manok habang nakikipaglaban sa mga vampira sa lugar ng digmaan, kaya mas mabuting iwanan na lang ito sa bahay. Idinagdag pa ni Shia na kung papatayin ng High Lord ng mga vampira si Gerberga at iinuman ng dugo nito, makakakuha siya ng sapat na sinumpaang kapangyarihan upang magbukas ng isang dimensional portal ng mag-isa. Pagkarinig nito, maging si Mr. Gerberga ay nagulat. Dahil dito, nagpasya si Locke na ang manok ay dapat panatilihin sa ilalim ng pinakamataas na proteksyon. Iminungkahi ni Goran na itago si Mr. Gerberga sa palasyo ni Eric dahil ang gusali ng hari ang pinakaligtas na lugar sa kanilang buong kaharian. Pumayag si Locke, kaya nagpadala si Goran ng kahilingan kay Eric. Maya-maya, kumuha sila ng pahintulot na pumasok sa palasyo ng hari. Sa halip, umupo sila para sa tsaa. Habang pinaglilingkuran sila ng isa sa mga katulong, napansin niya si Mr. Gerberga sa mga bisig ni Luxira. Samantala, nagulat si Locke sa dami ng mga tauhan na nagtatrabaho sa loob ng palasyo. Ipinaliwanag ni Goran na lahat ng mga lingkod na ito ay mga batang apprentice ni Eric. Bilang hari, tinatanggap niya ang mga mahihirap na bata sa kaharian bilang mga apprentice upang mabigyan sila ng mas magandang buhay. Ginagawa ito bilang bahagi ng isang programang pangkawang gawa. Kaya, naisip ni Locke na isang mabuting hari si Eric. Di nagtagal, pumasok si Eric sa silid kasama ang kanyang dalawang anak na babae. Pagkatapos niyang batiin si Locke, nagpakilala rin ang kanyang mga anak na babae, sina Charlotte at Mary. Habang masaya si Charlotte na makita ng personal si Sage Locke, labis na natuwa si Mary kaya humingi siya ng pirma sa kanyang picture book. Nang makita ito, natigilan si Locke. Nagtaka siya kung saan nagmula ang picture book. Kaya, ipinaliwanag ni Eric na ideya niya ang lumikha ng mga picture book para sa mga bata sa buong kaharian, na nagsasalaysay ng mga kwento ng kabayanihan ni Locke. Bagamat ginawa ito ni Eric dahil sa pagmamahal sa kanyang kaibigan, hindi komportable si Locke sa pag-iisip na siya ay isang buhay na alamat. Isiniwalat ni Luxira na kahit si Mr. Gerberga ay mahilig sa kanyang mga storybook, kaya naman lubos na nagulat si Locke. Pagkatapos, habang tinitingnan ni Mary ang manok, humingi siya ng pahintulot kay Luxira na haplasan ito. Di nagtagal, parehong nagsimulang magustuhan ng dalawang babae ang mahiwagang ibon. Nang makita ito, sinubukan ni Goran na paalisan ang mga babae upang makapag-usap sila ni Eric. Inilayo ni Celes ang mga babae, sinundan ng isang katulong sa isa pang silid upang makapag-usap ng pribado ang mga matatanda. Nagpasalamat si Eric kay Goran sa pagpunta bago humingi ng tawad sa pagdadala ng kanyang mga anak na babae kahit na narito sila para sa isang seryosong pag-uusap. Gusto ni Eric na ipakita kay Locke ang kanyang dalawang anak na babae dahil sila ang kanyang ipinagmamalaki at ikinagagalak. Kung hindi nagsakripisyo si Locke na manatili sa kaharian ng mga demonyo, hindi sana nakauwi si Eric upang panuurin silang lumaki.
Tumango rin si Goran, nagpapasalamat kay Locke sa pagpayag sa kanya na palakihin si Celes. Ipinaalala niya kay Locke na iginagalang siya ng buong kaharian bilang kanilang bayani, kaya medyo natarante siya. Gayunpaman, iniisip pa rin ni Locke na hindi siya dapat maging isang pambansang tanyag na tao. Pagkatapos, tinanong niya si Eric kung kumusta na si Levi. Ipinaliwanag niya na inaasikaso nito ang banal na kaayusan ng kaharian sa katedral. Kaya, nangako si Locke na bibisitahin siya mamaya. Samantala, dinala ng katulong si Celes at ang mga batang babae sa isang silid. Pagpasok nila, nangako siyang magdadala ng matatamis, ngunit kumislap ang kanyang mga mata dahil sa masasamang balak. Pagbalik sa silid ng hari, nalaman ni Eric ang tungkol sa plano ng High Lord na magbukas ng isang portal patungo sa Dark Dimension. Sa ngayon, iniisip ni Locke na dapat nilang bantayan ng maingat si Mr. Gerberga upang maiwasan ang pagbilis ng plano ng vampira. Nangako si Eric na gagamitin ang lahat ng depensa ng kanyang kastilyo upang protektahan ang manok. Kaya, tumango si Locke. Pagkatapos, tumingin siya kay Shia, ipinaalala rito na oras na para hulihin nila ang High Lord. Pinahinto siya ni Goran, iniisip kung paano niya planong talunin ang isang napakalakas na kalaban. Dito, isiniwalat ni Locke ang kanyang pangunahing plano. Parehong nakinig sina Goran at Eric habang ipinapaliwanag niya na titipunin muna niya ang lahat ng miyembro ng tribo ni Shia. Pagkatapos, habang ang tribo ang magbibigay ng kanilang proteksyon, sina Locke at Shia ay susugod ng diretso sa kawan ng mga vampira. Nang marinig ito, parehong kinilabutan sina Goran at Eric sa kanyang kawalan ng talino. Iniisip pa rin ni Locke na mahusay ang kanyang plano. Ipinaliwanag niya na kung siya at si Shia ay makakagambala sa hukbo ng mga vampira, ang tribo ng mga Beast ay maaaring magpadala ng isang pangkat ng mga assassination upang patayin ang nag-iisang High Lord. Iniisip ni Goran na baligtad ang kanyang pananaw. Dahil ang High Lord ang pinakamalakas sa kanilang lahat, itinuro ni Locke na ang pakikipaglaban sa isang buong hukbo ay mas mahirap pa rin kaysa sa isang malakas na kalaban, kaya mas makabubuti sa tribo na iwan sa kanya ang hukbo. Sumang-ayon din si Shia kay Locke, ngunit sa tingin niya ay siya lang ang may kapangyarihang magpataw ng nakamamatay na atake sa High Lord. Nag-aalala si Goran, iniisip na mawawala ng buhay ang ilan sa mga Beastkin. Ipinaliwanag niya na ang maliliit na sakripisyo ay walang-wala kumpara sa pagtupad sa hangarin ng kanyang tribo na maghiganti. Habang nagpapatuloy ang kanilang talakayan sa kabilang silid, pinapanood ni Celes ang mga batang babae na naglalaro. Bagamat inatasan siya ni Locke ng isang seryosong tungkulin na bantayan si Mr. Gerberga, alam niyang mabait lang ito. Sa totoo lang, isa lamang siyang babaeng may ranggong F na nagbabantay sa ilang mga bata. Dahil alam niya ang kanyang lakas, sa palagay niya ang papel na ito ang pinakaangkop para sa kanya. Pagkatapos ay lumapit ang mga batang babae sa kanya upang maglaro muli. Bigla, may nakita silang kumikinang na bagay sa likuran niya. Kaya, mabilis na lumingon si Celes. Ang isa sa mga palamuti ay nagliwanag na may madilim na liwanag, na naglalabas ng kakaibang spell na pumuno sa kanilang silid ng madilim na gas. Mabilis na sinabihan ni Celes ang dalawang batang babae na tumakbo palayo, ngunit nalaman nilang nakakandado ang pinto mula sa labas. Sa labas, ang katulong mula kanina ay naglakad palayo, casual na umakto na parang walang nangyari. Biglang lumitaw ang ilang vampira mula sa madilim na hamog. Nagmadali si Celes para bunutin ang kanyang espada, ngunit napagtanto niya na hindi pinapayagan ang kanyang sandata sa palasyo. Dahil wala nang matatakbuhan, kumuha siya ng malapit na lampara para ipagtanggol ang mga batang babae. Habang sumusugod ang isa sa mga vampira sa kanya, pinabalik siya ni Celes gamit ang lampara. Pagkatapos, sinubukan siyang kontrolin ng dalawa pang vampira gamit ang kanilang mga mata. Mabilis na tinakto ni Celes ang kanyang mga mata, na tumugon sa tamang oras para protektahan ang sarili. Pagkatapos, nilabanan niya ang dalawa pang vampira nang may takip ang mga mata. Sa kabila ng kawalan, brutal niya silang binugbog. Gayunpaman, habang nasa kalagitnaan siya ng pakikipaglaban, ang unang vampira ay sumugod patungo sa dalawang batang babae. Mabilis na nag-adjust si Celes at hinironggan siya bago nagbantay sa mga prinsesa. Bagamat patuloy siyang lumaban ng may katapangan, agad na nabali ng mga vampira ang kanyang pansamantalang sandata. Dahil wala nang natitirang pagtatanggol sa sarili, tinakto ni Celes ang dalawang batang babae gamit ang kanyang katawan at sumuko sa kapalaran. Sa huling sandali, nang akmang aabutin sila ng mga vampira, isang pagsabog ang umalangaw-ngaw nang harangan sila ni Locke. Pinuri ni Locke si Celes sa mahusay na pagprotekta sa mga prinsesa. Habang gulat na pinagmamasdan niya ito, humarap ito sa mga vampira, handang lipulin sila. Sinubukan siyang kontrolin ng tatlong vampira, ngunit wala silang nagawa. Matapos mabigo ang kanilang mahika, sinubukan ng isa sa kanila na salakayin si Locke, kaya't kinulong niya silang lahat sa isang barrier. Pagkatapos ay idiniin niya ang maliit na barrier na iyon sa paligid ng tatlong vampira, dinurog ang kanilang buong katawan. Sa panunood sa eksenang ito, sa wakas ay natikman ni Celes ang tunay na kapangyarihan ni Locke. Matapos mamatay ang mga vampira, naabutan sila ni Goran at Eric. Mabilis na niyakap ni Eric ang kanyang mga anak na babae, nakahinga ng maluwag nang makita silang ligtas. Sinabi sa kanya ng isa sa mga batang babae na pinrotektahan sila ni Celes,
ngunit itinanggi ito ng babae, sinasabing si Locke ang tunay na tumalo sa mga vampira. Gayunpaman, sinabihan siya ni Locke na akuin ang kredito dahil napigilan niya ang mga vampira ng sapat na katagalan hanggang makarating ito. Pagkatapos, pumasok din si Luxira na nag-aalala kay Mr. Gerberga. Habang sinusubukan ng lahat na kumalma, bigla, ang palamuti sa gitna ng silid ay muling nagsimulang umilaw. Nang makita ito, kinilala ni Locke ang bagay bilang isang teleportation gate. Dahil alam niyang may ilang vampira na sinusubukang pumasok sa kastilyo, nagbalat kayo siya bilang isang vampire lord gamit ang mahika ng ilusyon ni Luxira. Nang lumitaw ang mga vampira, laking gulat nila nang makita ang kanilang ikawalong vampire lord na nakatayo sa harap nila. Tinanong sila ni Locke kung bakit sila nakikialam sa kanyang gawain. Kaya, mabilis nilang ipinaliwanag na kumikilos sila ayon sa utos ng ika-6 na vampire lord. Dahil namatay ang 3 vampira na ipinadala ng ika-6 na vampire lord, pumunta sila rito upang mag-imbestiga. Nang marinig ito, napagtanto ni Locke na ang ika-8 vampire lord ay malamang na mas mahina kaysa sa ika-6. Upang magamit niya ito bilang pabalat ng kwento, inaangkin niya na ang 3 mas mababang vampira ay hindi gumalang sa kanya dahil sa kanyang ranggo kaya pinatay niya sila bilang parusa. Nang marinig ito, magalang na tumango ang 2 vampira bilang pag-unawa. Pagkatapos ay tinanong niya ang mga vampira kung bakit sila ipinadala ng ika-6 na vampire lord. Kaya ipinaliwanag nila na narito sila upang hulihin si Mr. Gerberga. Nang marinig ito, umakto si Locke na parang makakasira ang kanilang misyon sa utos ng High Lord Vampire. Bagamat naiintindihan ng 2 vampira, ipinaliwanag nila na ang ika-6 na vampire lord ay binigyan din ng gawain ito ng High Lord. Upang makamit ang kanyang layunin, nagpadala ang ika-6 na vampire lord ng maraming nakontrol na tao upang bantayan ang palasyo ng hari. Nang marinig ito, naunawaan ni Locke ang sitwasyon at pinatay ang mga vampira. Pagkatapos ay tinanong niya kung ang palamuti ay palaging nasa silid ng prinsesa. Umiling si Celas, ipinaliwanag na ang katulong, si Rona, ang nagdala nito sa loob. Nangangahulugan ito na ang katulong ay kinontrol ng ika-6 na vampire lord upang palihim na gumawa ng isang teleportation circle sa loob ng silid. Nang marinig ito ni Celas, mabilis siyang tumakbo upang arestuhin si Rona. Sumama rin si Shia rito, kaya sinabihan ni Locke si Eric na itago ang kanyang mga anak na babae sa isang mas ligtas na lugar. Pagkatapos ay sinabihan niya si Goren na bantayan si Mr. Gerberga. Nagtataka si Goren kung bakit niya iniiwan sa kanya ang manok. Kaya ipinaliwanag ni Locke na papasok siya sa gate ng teleportasyon upang patayin ang ika-6 na vampire lord. Bagamat nag-aalala si Goren na mag-isa siyang pupunta, mabilis na tumalon si Locke sa gate bago pa niya ito mapigilan. Dinala siya ng gate sa isang madilim na loob ng palasyo na may isang pinto lamang ang nakikita. Pumasok siya sa pinto at pinatay ni Locke ang unang pangkat ng mga vampira sa loob. Mula sa likuran, may iba pang mga alipores na vampira na sumugod upang atakihin si Locke, ngunit pinatay silang lahat ng vampire lord sa likuran nila. Nang makita ito, hindi nagulat si Locke na isang masamang halimaw ang papatay sa isa sa kanyang mga kasama. Lumapit ang ika-6 na vampire lord nang walang anumang pagkakasala at naghanda upang labanan siya. Sinugod siya ni Locke, kaya, sinalag ng vampire lord ang kanyang atake. Nang makita ni Locke na tumugma ang kanyang espada sa sandata ng Panginoong Demonyo, sinabihan ni Locke ang vampira na ibigay ito. Pagkatapos ay umatras siya at nagpakawala ng isang mabilis na slash sa vampire lord. Sa pagkakataong ito, nabigo ang vampira na harangan ang atake at ang talam ay tumama sa kanyang bibig. Habang umatras siya sa takot, hiniwa siya ni Locke sa kalahati bago pa siya makagawa ng anuman. Nagtaka ang ika-6 na vampire lord kung sino ang makapangyarihang mandirigmang ito. Sinabi sa kanya ni Locke na isa lamang siyang F-ranked adventurer, kaya hindi siya naniwala sa kanya. Tinanong ni Locke kung paano nakapasok ang kanyang mga alipores sa palasyo ng hari, ngunit tumangging magsalita ang ika-6 na vampire lord. Nang makita ito, tinusok niya ang isang espada sa kanyang mukha. Habang namamatay, binalaan ng ika-6 na vampire lord si Locke na tamasahin ang magandang buhay na mayroon siya hanggang sa dumating ang madilim na araw. Pagkatapos ay magwawakas siya sa kamay ng kanyang Panginoon. Matapos ibigay ang babalang ito, namatay ang vampire lord, na naglantad sa kanyang curse medal. Mabilis na sinira ni Locke ang medal, na nagpakawala ng sama ng loob ng libo-libong inosenteng tao na pinatay sa kamay ng vampira. Pagkatapos ay nakarinig siya ng isang boses na humihingi ng tulong sa isang kalapit na silid. Pagpasok niya sa silid, nakita niya na ang boses ay isa ring natitirang mensahe mula sa isang taong namatay na sa bilangguan. Nang makita ang kanilang kalansay, lumuhod si Locke, na bigla dahil hindi niya sila nailigtas sa oras. Pagkatapos ay pinatay niya ang iba pang mga mababang uri ng vampira sa loob ng palasyo bago lumabas. Doon niya nakita ang isang ganap na tiwangwang na tanawin. Ang buong nayon ay walang laman, puno ng mga nahulog na damit na dating isinuot ng mga taong nakatira sa loob. Noong panahong narito ang ika-6 na vampire lord, pinatay na niya at ng kanyang mga alipores ang lahat upang maabsorb ang kanilang sama ng loob. Naglakad si Locke sa nayon, pinagmamasdan ang nakapanlulumong tanawing ito. Pagkaraan ng ilang sandali, umuwi siya sa palasyo ng hari kung saan naghihintay sa kanya sina Eric at Goren.
Ipinaalam sa kanila ni Locke na napatay niya ang ika-6 na Vampire Lord, ngunit hindi siya natuwa matapos makita ang nangyari sa mga inosenteng taga-Nayon. Nang marinig ito, inamin ni Goren na responsibilidad din niya ito. Bilang Guildmaster, dapat sana ay mas maingat siya sa paghahanap ng mga vampira at pagprotekta sa mga nakapalibot na Nayon. Sa sandaling ito, wala siyang magagawa kundi ang mag-ayos ng mga libing para sa lahat ng namatay na taga-Nayon. Samantala, inaresto ng mga tauhan ni Eric sa palasyo ang lahat ng nakontrol ng ika-6 na Vampire Lord. Matapos patayin ni Locke ang ika-6 na Vampire Lord, ang ilan sa mga tauhan ay agad na naging alikabok, na nagpapakitang tuluyan na silang sumuko sa mga vampira. Sa kabilang banda, maraming iba pang tauhan tulad ni Rona ang nawalan lang ng malay dahil pansamantala lamang silang nakontrol. Ngayon, lahat sila ay nakakulong, naghihintay ng paggamot bago sila makaalis. Sinabi niya kay Celes na may pag-asa pa para kay Rona at sa iba pa, kaya nakaramdam siya ng ginhawa. Gayunpaman, napansin ni Eric na ang pag-ataking ito ay ganap na naglantad sa kawalan ng seguridad sa kanyang palasyo. Ngayon, hindi niya magagarantiyahan na mapapanatili niyang ligtas si Mr. Gerberga, kahit na sa loob ng mga hangganan ng palasyo. Hindi masyadong nagmamalasakit si Locke, malamig na inanunsyo na papatayin niya ang High Lord sa lalong madaling panahon. Nang marinig ito, parehong naging seryoso sina Eric at Goren. Pagkatapos, nakakita sila ng isang pilyong sulyap sa kanilang mga mata, na ikinagulat ni Locke. Ipinaalala sa kanya ni Goren na kung gusto niyang patayin ang High Lord Vampire, kailangan niya ang lahat ng tulong na makukuha niya. Naiintindihan ni Locke, ngunit itinuro rin niya na pareho silang may responsibilidad ni Eric bilang Guildmaster at Hari. Iniisip ni Eric na ang kanyang nakababatang kapatid ay magiging isang mahusay na kapalit para sa kanya, habang itinuro ni Goren na kahit sino ay maaaring maging Guildmaster. Gayunpaman, walang sino man ang maaaring gumanap sa papel ng pagiging pinagkakatiwalaang mga kaibigan at katuwang ni Locke. Bagamat nagulat si Locke sa kanilang biglaang sigasig, natuwa siya na ang kanyang mga dating kaibigan ay handa pa ring lumaban sa kanyang tabi. Sa panunood sa eksenang ito, labis na nasasabik si Shia na ang maalamat na grupo ng mga Sage ay lalaban muli. Habang naghahandang umalis si Goren at ang iba pa, hiniling ni Celes sa kanyang ama na sumama. Gayunpaman, malamig siyang tumanggi, itinuro na mapababagal lamang niya sila gamit ang kanyang mga kakayahan. Bagamat siya ay nabigo, alam niyang hindi siya maaaring kumilos na parang isang spoiled brat tungkol sa seryosong misyong ito. Pagkatapos, hiniling ni Locke kay Goren na bigyan siya ng isang magandang espada. Itinuro niya na kahit na hindi sapat ang lakas ni Celes para labanan ang High Lord, maaari pa rin siyang makinabang ng malaki mula sa isang mas mahusay na sandata. Kahit na nasa B-rank strength siya, ang paraan niya ng pakikipaglaban ay halos kapareho ng sa sarili niyang ama, kaya mas magaling siyang makipaglaban gamit ang mas malaking espada. Nagtaka si Goren kung bakit niya ito hinihiling, kaya ipinaliwanag niya na gusto lang niyang bantayan ni Celes ang mga prinsesa habang wala sila. Nang marinig ito, natuwa si Celes at sumang-ayon din si Eric kay Locke dahil may posibilidad na may ilang vampira pa ring nakatago sa kastilyo ng hari. Sa sandaling ito, natuwa si Celes na makatanggap ng ganitong atensyon, ngunit iniisip niya kung sinusubukan lang ba ni Locke na pasayahin siya dahil nanatili siya sa bahay. Pagkatapos umalis ang grupo ni Locke, napagtanto niya na seryoso talaga siya dahil may ilang mababang uri ng vampira na sumubok na salakayin ang palasyo ng hari. Sa pagkakataong ito, may hawak siyang mahiwagang espada sa halip na sirang lampara. Kaya wala siyang nararamdamang takot laban sa kanila. Nang makita ang batang babae na nakatutok ang kanyang espada sa kanila, tumawa ang mga vampira. Gayunpaman, mabilis silang tumahimik ng agad na mapatay ni Celes ang isa sa kanila. Pagkatapos ay sinimulan niyang hiwain ang iba pa sa kanila bago pa sila makagalaw. Habang nakikipaglaban siya, naalala ni Celes ang mga tip ni Locke para sa pakikipaglaban sa mga vampira. Dahil ang mga Tusong Diablo na ito ay kayang gumamit ng mga charm spell, mas mainam na patayin agad sila bago pa nila ito mabigkas. Dahil alam niya ito, ginamit niya ang kanyang bilis upang mabilis silang tapusin. Gayunpaman, ang ilan sa mga vampira ay nakalusot sa kanya at sinubukang salakayin si Luxira upang hulihin si Mr. Gerberga mula sa kanyang mga bisig. Bigla, itinaas niya ang takip mula sa kanyang mga bisig, na naglabas ng isang spell ng apoy na sumunog sa mga vampira. Nang makita ang kanyang sorcery, napangiti si Celes sa paghanga, ngunit wala siyang oras upang humanga sa tanawin dahil mas maraming vampira ang lumilitaw sa lugar. Samantala, ang tunay na Mr. Gerberga ay kasama si Locke, na papunta sa kuta ng High Lord. Sa hindi malamang dahilan, ang kuta ng High Lord ay napakalapit sa kaharian. Gayunpaman, napansin ni Goren na mahirap hanapin ang kuta dahil ito ay matatagpuan sa bulubunduking lugar. Bigla, isang beastman ang sumulpot at binati si Eric. Ipinaliwanag ni Shia na isa siya sa mga pinuno ng tribo nito. Ipinaliwanag ng pinuno na natagpuan na ng kanyang tribo ang lokasyon ng High Lord, ngunit ang kuta ay masyadong mahigpit ang bantay para makalusot. Dahil dito, nagpasalamat si Eric sa mga beastman sa paghahanap ng kuta at hiniling sa kanya na iwanan ang natitira sa kanyang grupo. Tumangala si Locke, napansin na paglubog pa lamang ng araw.
Dahil ang mga vampira ay panggabi, nangangahulugan ito na karamihan sa kanila ay kakagising pa lamang at hindi kayang lumaban ng buong lakas. Gayunpaman, upang makarating sa gitna ng kuta upang labanan ang High Lord, kailangan ng kanilang grupo ang tulong ng mga Beastman upang ilihis ang atensyon ng mga minion na vampira. Pumayag ang pinuno ng mga Beastman na tulungan sila at umalis pagkatapos hilingin kay Shia na lumaban para sa kanyang tribo. Pagkatapos ay iniabot sa kanya ni Locke ang espada ng ika-6 na Vampire Lord, na ikinagulat niya. Naisip ni Shia na ang sandata ay masyadong mahusay para sa kanya, ngunit itinuro ni Locke na ang lahat ng iba pa sa grupo ay mayroon ng mahusay na sandata, kaya dapat ay mayroon din siyang isang bagay na kasing husay. Pagkatapos niyang kunin ang espada, tumungo sila sa tagwan ng mga vampira. Pagdating nila roon, nalito sila dahil ilang bato lang ang mayroon sa lugar. Nang makita ito, itinuro niya na malamang ay itinago ng mga vampira ang kanilang himpilan. Sumang-ayon si Locke at gumamit ng anti-concealment spell, na nagpapakita ng isang nakatagong templo sa loob ng mga bato. Pagkatapos ay nagcast siya ng Sleeping Fog spell sa gusali para patulugin ang lahat ng mga mababang vampira sa loob. Ngayon, ang kailangan na lang nilang harapin ay ang mga Vampire Lord at ang High Lord. Pagpasok pa lang sa kastilyo, sinimula ni Goren na hiwain ang lahat ng vampirang lumilitaw sa kanilang daan. Pagkaraan ng ilang sandali, narating nila ang kailaliman ng kastilyo. Bago pumasok sa silid ng High Lord, binalaan ni Locke si Shia na suriin ang sitwasyon sa halip na umatake ng walang katiyakan. Bigla, isang malaking grupo ng mga vampira ang hamarang sa kanila mula sa likuran. Naghanda si Locke na labanan silang lahat, ngunit sinabihan siya nina Eric at Goren na magpatuloy nang wala sila. Ipinaalala nila sa kanya na kung magbabago ang oras sa gabi, ang High Lord Vampire ay magkakaroon ng pagtaas sa kanyang kapangyarihang mahika, na magpapahirap lamang sa pagpatay sa kanya. Sa ngayon, silang dalawa ay sapat na ang lakas para harapin ang lahat ng mga Vampire Lord na ito ng mag-isa. Gayunpaman, itinuro ni Locke na ang 30 Vampire Lord ay isang malaking bilang para labanan ng sabay-sabay. Nang marinig ito, ipinaalala sa kanya nina Eric at Goren na ginawa rin niya ang parehong bagay para sa kanila ilang taon na ang nakalilipas. Ngayon ay mayroon na silang pagkakataon na sabihin sa kanya na umalis at lumabas sa lalong madaling panahon. Nang marinig ito, sa wakas ay sumang-ayon si Locke sa kanilang kahilingan. Sinunggaban niya si Shia at tumungo sa silid ng High Lord. Sa loob, ang batang High Lord ay tamad na naghihintay sa kanila. Habang nakatitig siya sa kanilang direksyon, nakaramdam si Shia ng matinding pressure. Gayunpaman, mas interesado si Locke sa isang kulungan sa likod ng High Lord. Mula sa distansyang ito, hindi niya matukoy ang taong nasa loob. Nagsimula siyang magsalita, ngunit biglang inatake ng High Lord si Locke bago pa siya makareact. Mabuti na lang at hinaranggan ni Locke ang kanyang atake. Maging ang High Lord ay humanga sa kanyang mga kasanayan, kaya sinimulan niya itong seryosohin. Pagkatapos ay sinubukan niyang kontrolin si Locke, na nabigo. Nang mabigo ang kanyang spell, umatras ang High Lord, ngunit naabutan siya ni Locke at umatake gamit ang kanyang espada. Bagamat hinaranggan ito ng High Lord gamit ang mahika, ang kanyang barrier ay nabasag mula sa atake ni Locke, na naging sanhi ng pagkakahiwa ng kanyang daliri. Pagkatapos ay inatake ni Shia ang High Lord, ngunit madali niya itong naiwasan. Ang pang-abala na ito ay nagbigay kay Locke ng pagkakataong putulin ang kanyang braso. Sa tingin niya ay may pagkakataon talaga sila sa laban na ito. Gayunpaman, tinawanan lamang ng High Lord ang malubhang pinsalang ito, at madaling ibinalik ang kanyang naputol na braso na parang wala lang. Sa wakas, napagtanto ni Locke na siya ay nasa isang napakahabang laban. Habang sina Locke at Shia ay nakaharap sa High Lord, sina Goren at Eric naman ay nakaharap sa kani-kanilang mga kalaban sa bulwagan. Habang inaatake si Goren ng isang grupo ng mga Vampire Lord, tinagpas niya silang lahat gamit ang kanyang espadang nagliliyab. Sa likuran niya, ipinaalala ni Eric sa kanya na huwag pagurin ang kanyang sarili sa pakikipaglaban sa lahat ng mga vampira ng mag-isa. Dito, sinabi ni Goren na pinuprotektahan lamang niya ang hari ng kanyang bansa. Habang nadidistract si Eric sa kanya, isang babaeng vampira ang biglang lumitaw sa harap niya. Hiniwa niya ito, ngunit kino-clone nito ang sarili upang labanan siya ng dalawa laban sa isa. Hindi pa rin natatakot si Eric sa kanya, ngunit biglang may ikatlong clone na palihim na sumulpot sa likuran niya at kinagat ang kanyang leeg. Pagkatapos ay dinilaan niya ang kanyang dugo, na nagbigay sa kanya ng kapangyarihang kontrolin ang kanyang isip. Sandali, nakatayo si Eric na hindi gumagalaw na parang nasa isang kawalan ng ulirat. Lumapit ang mga clone ng mga vampira, iniisip na nanalo sila laban sa kanya. Sa sandaling iyon, nawala siya sa pagkatulala at napatay ang dalawa sa mga clone gamit ang tigi-isang atake. Nang makita ito, umatras ang huling clone sa takot. Nagulat siya na hindi gumana ang kanyang mind control sa kanya. Una, ipinakita ni Eric sa kanya ang kanyang singsing sa kasal upang lumayo siya bago ipaalala sa kanya na ang mga bayani ay lubhang matibay sa mga mental debuff. Pagkatapos, tinapos niya ito, nilipol ang lahat ng mga kalaban sa silid. Samantala, sa silid ng trono, patuloy na nakikipaglaban si Locke sa High Lord. Sa kanilang mga paghaharap, napansin niya na ang napinsalang braso ng High Lord ay gumagalaw ng mas mabagal kaysa dati, kahit na pagkatapos gumaling.
Ito ang nagbigay sa kanya ng kalamangan laban sa kanilang kalaban. Habang inaatake siya mula sa dalawang direksyon, nagalit ang High Lord, ngunit inatake siya muli ni Locke gamit ang isang Drain Touch spell. Ang spell ay naging dahilan upang umatras ang High Lord sa sakit, kaya sinamantala ni Locke ang pagkakataong ito upang hatiin ang kanyang katawan sa dalawa. Sa sandaling ito, napagtanto ng High Lord na hindi siya maaaring manalo, kaya sinubukan niyang tumakas sa pamamagitan ng pagbabagong anyo bilang mga paniki. Nang makita ito, mabilis na sinigawan ni Locke si Mr. Gerberga, na pumigil sa High Lord sa pagbabagong anyo. Bagamat inilantad ng aksyon na ito ang lokasyon ni Mr. Gerberga, walang pakialam si Locke dahil tiwala siyang mapoprotektahan niya ang makapangyarihang manok. Gayunpaman, tumawa ang High Lord, na isiniwalat na ito mismo ang gusto ng kanyang mga High Lord. Dahil napakalapit ng Seraphil sa kanya, binasag niya ang isang isinumpang medalyon na nagbukas ng isang Dark Rift. Ang rift na ito ay naghahatid ng malakas na enerhiya mula sa dimensyon ng mga Dark Lords, na pumipigil kina Locke at siya nang may napakalaking presyon. Kahit na ang makapangyarihang santo na si Locke ay hindi makagalaw. Samantala, ang High Lord ay nakatanggap ng isang basbas mula sa madilim na kapangyarihan, na lalong nagpapalakas ng kanyang lakas. Nang maibalik ang kanyang kumpiyansa, buong pagmamalaking ipinaalala ng High Lord kay Locke na ang kapangyarihang ito ay nagmumula sa barrier ng mga Dark Lords. Karaniwan, ang maharlikang kabisera ay pinuprotektahan ng barrier ng simbahan, na pumipigil sa mga vampira. Ngayon, ginagamit ng mga vampira ang parehong pamamaraan laban sa kanilang mga kaaway na tao. Habang nahihirapan si Locke na gumalaw, lumutang palapit sa kanya ang High Lord, gustong nakawin si Mr. Gerberga. Sa paanuman, sa huling sandali, nakakuha si Locke ng sapat na lakas upang hawakan ang kanyang espada at tumakbo palayo. Nagulat, inatake siya ng High Lord gamit ang isang mahiwagang spell, ngunit hinaranggan ito ni Locke gamit ang isang dobleng barrier. Sa katotohanan, hindi siya gumagalaw gamit ang kanyang sariling mga kalamnan, ngunit sa pamamagitan ng paggamit ng isang spell na tinatawag na marionette, mapipilit niya ang kanyang katawan na gumalaw gamit ang kontrol sa mahika. Nang maibalik na ang kanyang galaw, sumugod si Locke patungo sa Curse Core upang sirain ang barrier. Sinubukan siyang pigilan ng High Lord, ngunit biglang sumulpot at umatake si Shia sa kanya. Sa galit, pinalipad niya ito gamit ang isang spell, tinawag itong maruming aso. Salamat sa isang mahiwagang kalasag mula kay Locke, madaling nakaligtas si Shia sa pag-atake at ipinaalala sa kanya na isa itong lobo. Habang libang ang High Lord, narating ni Locke ang Dark Core. Sa paanuman, lumitaw ang High Lord sa harap niya bago pa niya malaslas ang core. Pinigilan niya ang espada gamit ang isang kamay, nakangiti ng mayabang sa nagpupumiglas na si Locke. Kahit na sinubukan niya ang kanyang makakaya, hindi na may galaw ni Locke ang espada. Kaya, sinimulan siyang asarin ng High Lord. Gayunpaman, sinabihan siya ni Locke na tumahimik at itinuro ang kanyang kamay. Nagulat, napagtanto ng High Lord na ang kanyang espada ay tumagos sa kanyang kamay. Sa likuran niya, ang Dark Core ay nakulong din ng isang banal na barrier. Ang barrier na ito ay nagmumula sa maharlikang simbahan, na pinagsasama ang mga kapangyarihan ng lahat ng mga pari at ng reyna. Nang mapagtanto ito ng High Lord, nagtataka siya kung paano nakalikha ang mga tao ng isang napakalakas na barrier. Sa kasamaang palad para sa kanya, ang banal na barrier ay pumigil sa mga epekto ng Dark Core. Kaya hiniwa siya ni Locke bago sinira ang core. Matapos mawala ang lahat ng kanyang kapangyarihan, sinubukan ng High Lord ang isang huling pagtatangka na makatakas, ngunit sinelyuhan ni Mr. Gerberga ang kanyang kapalaran sa pamamagitan ng isang sigaw. Sa wakas, ang matigas na High Lord ay gumuho at naging alabok, at ang mundo ay nailigtas mula sa banta ng mga Dark Lords. Pagkatapos ay tiningnan ni Locke si Shia para siguraduhing maayos siya. Pagkatapos niyang tingnan, naglakad siya papunta sa hall sa sulok ng silid, kung saan matatagpuan ang isang natutulog na lobo. Nagtaka si Locke kung ang lobo ay ang pamilyar ng High Lord, ngunit ipinaliwanag ni Shia na ito ay isang sagradong halimaw. Tila, ang tribo ng mga Beastmen at ang mga sagradong lobo ay nagmula sa iisang nilalang sa mito. Dahil dito, ang parehong uri ay lubos na nirerespeto ang isa't isa. Nang marinig na ito ay isang sagradong halimaw, nagtaka si Locke kung ang lobo ay may kakaibang kapangyarihan tulad ni Mr. Gerberga. Gayunpaman, isiniwalat ni Shia na wala itong anumang kapangyarihan maliban sa isang normal na lobo. Naisip niya na hinuli lamang ng High Lord ang lobong ito upang magsagawa ng pananaliksik sa lahi nito sa kanyang libreng oras. Sinabi rin niya kay Locke na naiintindihan ng lobo ang mga tao, kaya dapat silang ligtas sa presensya nito. Nang marinig ito, binuksan ni Locke ang hole gamit ang isang spell at tinawag ang lobo upang magising. Sa hindi malamang dahilan, patuloy itong humihilik ng walang pakialam sa mundo. Ipinaalala ni Shia kay Locke na ito ay nasa ilalim ng epekto ng kanyang sleeping spell. Ipinaalala nito sa kanya na alisin ang spell, na agad na naging dahilan upang magising ang lobo. Sandaling natigilan ang lobo nang makitang nakangiti si Locke dito. Pagkatapos, umungol ito dahil sa takot at umatake, iniisip na isa itong banta, habang sinigawan ni Locke si Shia dahil sa paglinlang sa kanya. Mabilis niyang ipinaliwanag sa lobo na isa itong mabuting tao na nagligtas sa kanya mula sa mga vampira.
Matapos marinig ito, kumalma ang lobo at nahihiya. Gayunpaman, pinatawad ito ni Locke dahil tiyak na natakot ito para sa kanyang buhay. Ngayong malaya na ito, masayang naglibot ang lobo sa malaking silid. Pagkatapos ay naglakad pabalik sina Locke at Shia sa mga pangunahing bulwagan upang makipagkita kina Goren at Eric. Habang bumabalik sila, ipinaliwanag ni Locke na tapos na ang trabaho. Ngumiti si Goren bilang tugon, ngunit nagulat siya sa lobo na sumusunod sa kanila. Samantala, hiniling ni Locke kay Eric na pasalamatan ang kanyang asawa para sa banal na barrier. Sinabi ni Eric na pahahalagahan niya ang personal na pasasalamat mula mismo sa Sage. Kaya, naisip ni Locke kung dati ba niyang plano na gamitin ang banal na barrier kasama niya. Gayunpaman, isiniwalat niya na kumilos si Levi ng mag-isa dahil alam niyang kailangan ng kanyang asawa ng tulong. Pagkatapos, sabay-sabay silang lumabas ng inabandonang templo. Laking gulat ni Locke nang makitang nasa labas ang mga beastmen at naghihiyawan para sa kanilang tagumpay. Iniisip ni Eric, naghihiyawan sila para sa Sage, ngunit sa tingin ni Locke ay hindi siya karapat-dapat dito. Pagkatapos, hinayaan ni Goren ang hari na humawak sa opisyal na gawain. Matapos humakbang pasulong, buong pagmamalaking inanunsyo ni Eric na natalo niya ang High Lord sa pamamagitan ng sama-samang pagsisikap ng kanyang mga kaibigan. Sa kanyang kumpiyansang pagsasalita sa mga tao, pinatugtog niya silang lahat ng isang malakas na hiyawan ng tagumpay. Nang makitang nagdiriwang ang lahat ng kanyang panalo, naging masaya si Locke. Matapos gumugol ng 10 taon ng mag-isa laban sa mga demonyo, isang magandang pagbabago ng takbo ang pagkakaroon ng suporta ng kanyang mga kaibigan. Kalaunan, habang pabalik na ang grupo sa kabisera, patuloy silang sinusundan ng lobo. Naisip ni Locke na nalilito ito kung saan pupunta, kaya sinabi niya sa lobo na malaya itong gawin ang anumang gusto nito. Gayunpaman, tumanggi itong iwan siya. Itinuro ni Shia na malamang na gusto nitong sumunod sa kanya. Nang marinig ito, nina si Locke dahil ayaw niya ng responsibilidad ng isang alagang hayop. Gayunpaman, sinabihan siya ng lahat na ampunan ang kawawang hayop. Kaya, sumuko siya at tinanggap ang lobo bilang bahagi ng kanyang pamilya. Maya-maya, nakarating silang lahat sa palasyo ng hari kung saan naghihintay ang dalawang prinsesa. Habang ipinapaling nila sa grupo na pinrotektahan sila ni Celes at Luxire mula sa mga vampira habang wala sila, napansin ni Locke ang isang malaking tumpok ng mga hiyas ng vampira sa tabi ng dalawa, na may kabuuang 20 hiyas. Nagulat siya na kayang hawakan ng mga baguhang ito ang napakaraming vampira ng mag-isa. Nang marinig ito, naisip ni Celes na hindi ito malaking bagay dahil mas maliliit lang ang mga vampira. Gayunpaman, nakakita si Locke ng 2 hiyas ng arch-vampire sa tumpok. Kaya, casual na inamin ni Celes na ang ilang vampira ay mas malakas kaysa sa iba. Malapit, mas nagulat sina Eric at Goren matapos makita ang batang babaeng ito na talunin ang mga malalakas na kalaban ng walang pag-aalala. Pinuri ni Locke si Celes dahil sa kanyang hindi kapani-pani walang lakas habang nahihirapan si Goren na pigilan ang kanyang emosyon. Iniisip ni Celes kung ano ang problema, kaya pinilit niya itong purihin. Nang makita ito, tinukso siya ni Locke dahil sa kanyang pagkapahiya, habang naiinggit si Luxire kay Celes dahil sa pagkakaroon ng matulunging pamilya. Habang nagsasaya ang grupo, nag-aalala si Eric na baka makapasok ang mga arch-vampire sa kabisera sa kabila ng banal na barrier sa paligid nito. Malamang ay palihim silang nakapasok sa barrier o natalo ito gamit ang kanilang madilim na kapangyarihan, na nangangahulugang kailangan ng pagpapabuti sa barrier. Dahil sa mga isyu sa seguridad, hiniling ni Locke kay Eric na isama ang mga beastkin sa militar dahil hindi sila maaaring makontrol ng mga vampira. Naisip ni Eric na may katuturan ng kanyang mungkahi, lalo na't tinulungan sila ng mga beastkin na labanan ang mga vampira. Nang marinig ito, nadama ni Shia ang karangalan na ang kanyang tribo ay magkakaroon ng bagong katayuan mula sa hari. Sa pagsasalita tungkol sa mga bagong status, napagtanto ni Eric na kailangan niyang gantimpalaan ang lahat ng lumahok sa labanan. Kabilang dito si Locke, na gumanap ng pinakamalaking papel sa pagtalo sa High Lord. Tinanong niya si Locke kung gusto niya ng anumang partikular na bagay, kaya iniisip niya ang tungkol sa alok. Pagkatapos makita si Luxire at ang lobo, napagtanto ni Locke na wala siyang lugar upang panatilihin ang mga ito. Kaya, sinabihan niya si Eric na bigyan siya ng malaking bahay para sa bago niyang pamilya. Nang marinig ito, nagulat si Eric dahil may inaasahan siyang mas malaki. Sa ibang lugar sa lungsod, isang batang babae na walang tirahan ang sumusulyap sa paligid, nagpupumilit na makahanap ng pagkain. Sa sobrang pagsisikap, naabot niya ang isang puno ng prutas at namitas ng isang makatas na prutas mula sa isa sa mga sanga nito. Pagkatapos mamitas ng prutas, bumalik siya sa lungsod at kumagat. Habang naglalakad sa mga eskinita, nakasalubong niya ang 2 mukhang mapanganib na lalaki. Sa paningin ng mga lalaking ito, ang batang babae ay mabilis na tumakbo palayo, na ihulog ang kanyang prutas sa proseso. Sa kabutihang palad, lumiko siya sa isang sulok at pumasok sa loob ng isang gusali upang magtago mula sa kanila. Samantala, nagulat si Locke sa higanteng bahay na ibinigay sa kanya ni Eric. Sa pagtingin sa gusali, naisip ni Goren na ito ay talagang maliit para sa mansyon ng isang archduke, ngunit higit na nasisiyahan si Locke.
Matapos makapasok sa gusali, pinahahalagahan ni Locke ang mga higanteng silid, ngunit sa palagay niya ay napakahirap na linisin ito. Sa kabutihang palad, nag-aalok si Luxira na linisin ito, masaya na gawing kapaki-pakinabang ang kanyang sarili. Pumili siya ng silid para sa kanyang sarili, kaya pumayag si Locke, ngunit nagpatuloy si Celes at nagpas siyang manatili rin. Sinabihan siya ni Locke na bumalik sa bahay, ngunit sa tingin niya ay karapat-dapat siyang manatili sa kanyang bahay bilang kanyang apprentice. Pagkatapos, tinanong ni Goren si Locke kung gusto niya ang bahay. Tumango si Locke, napansin ang isang higanteng tore ng bantay na konektado sa gusali. Dahil gusto niyang mapag-isa, pinipili niya ang tore ng bantay para sa kanyang sariling silid. Bukod dito, iniiwan niya ang lobo sa napakalaking likod bahay. Matapos siyang ampunan bilang isang alagang hayop, binigyan niya ito ng pangalang Garb. Kinagabihan, habang natutulog si Locke, nag-aalangan na ginising siya ni Luxira. Ipinaliwanag niya na nakarinig siya ng ilang katakot-takot na ingay mula sa basement habang papunta sa banyo. Kaya, sinundan siya ni Locke para mag-imbestiga. Habang binubuksan nila ang pinto ng basement, palakas ng palakas ang mga kakaibang ingay. Maya-maya, pumunta sila sa isang pinto sa basement kung saan mas lalong ilinaw ang tunog. Sa likod ng pinto, isang kakaibang babae ang umiiyak sa sakit, na ikinagulat ni Locke at Luxira.